Yung hawak na otoridad ng bishop, totoo yan. Totoo yan. At ito pa ang pinakasikreto, for the greater good, Summum summum bonum, bonum. ang bishop mayroong susi. Mhm. Ang stake president may susi. Ang mission president may susi. Ang Area 70 may susi. May susi. Ang lalo na ang propeta may susi. Sa lahat ng mga mayroong susi ng priesthood, hindi mahirap sa kanilang makatanggap Matanggap. ng Revelation para sa for the kabutihan. good Exactly. Oo. Kabutihan ng lahat. ng lahat. At nandito na naman tayo, Franz. Yes, Excited ako ngayon ha. ako din sobra. Since we are talking about leadership, Leadership. church, laliman na natin. Yes. May mga members na lumalapit sa atin at nagko-comment. Oo. Ayoko naman na hindi pag-usapan. Ayoko ibaon eh. Kasi bakit? Tao rin itong mga ito eh. Nanghihingi ng sagot doon sa mga tanong nila. Tayo sa mission, Franz, Oo. nung nag-mission tayo, Team Oo. Rain tayo. Okay? Oo. Nung nag-mission ako, Franz, 2003, ang aming discussion sa mission is 6 discussion. Ay, yung piniflip yung chart. Iwala yan eh. Oo. Noong binuksan namin ang Lawag Mission, biglang dumating, 2004, biglang dumating ang Preach My Gospel. So wala ka ba niyan ha? 2011. 2010. Sorry, 2010 ka pala nag-mission. So, meron na talagang Preach My Gospel. Meron na. Pero sa amin, sa Preach My Gospel, nung dumating yan 2004, ito yung istorya. 2004 pala siya. Yes. Nakita namin doon, resolving concerns. Ano? Nag-change kasi yan talaga eh. Nag-change. Kasi yung panahon eh. Nag-change eh. Yung Kailangan panahon. mag-adapt ka sa panahon. Yes. Prove that Yes, upgrade. oo. So, manuals yan ha. Oo. Hindi ko sinasabing scripture. Wala akong sinasabing Biblia. Hindi rito, na sabihin at na saka- hindi mahalaga yun kasi nag-work yun noong mga panahon na yun eh. Oo. Actually, naranasan ko eh. Oo, di ba? Kasi isang taon kong ginamit ang 6 discussion. Oo. So, yung 6 discussion na yon, doon namin natutunan kung paano ituro to. So, during our time sa Baguio, yung 6 discussion, hinati pa sa dalawa. Naging 12 discussion yun. Galing, no? Oo. So, iba-iba, depende sa mga mission. So, Hanggang sa dumating si yes. Preach My oo. Gospel in 2004, no? Oo. Nabanggit mo kanina ay yung resolving concern. Yes, yung resolving concerns na Oo. yon, doon na highlight yung kahalagan na kapag may concern ang tao, i-resolve mo. I-resolve mo. Hindi lang doon sa investigator. Kasi ang problema natin, we as missionaries, ang tinitingnan natin may concern lang, yung mga tao nag-i-investigate sa simbahan. Oo, Doon mo hindi. nakita eh. Hindi. Alam mo hindi yung lang. concept nun? Oo, ngayon magdi-disagree na tayo. Oo. Kasi wala na tayo sa mission eh. Wala na tayo. Pero Siyempre. yung natutunan ba natin sa France, natutunan ba natin sa mission? Kailangan bang i-apply sa buhay natin? Siyempre naman. Yun nga ang purpose nun eh. Ano yung natutunan mo doon? Eh, kung hindi mo i-apply, di wala rin. Wala kang natutunan. Oo. Oo. Inatutunan natin. Oo, itinrain tayo eh. Hindi ba tayo bulakbol? Ibig sabihin, alam namin kung ano yung patakaran at alam namin yung training kung paano mag-resolve ng concern. That's right. E tinrain nyo kami. So ngayon, Makakarinig kayo sa amin. makakarinig kayo sa amin ngayon. Makakarinig Oo. talaga kayo sa amin. Ngayon, ganito yan ha. Yung resolving concerns na yan, para yung iceberg. Oo. Ang iceberg, kaya nga lumubog ang Titanic. Oo, dahil dyan eh. Kala- Kasi iwas- ang nakikita lang niya maliit eh. Oo, iwas-iwas Oo. sila eh. Hindi nila alam, nasa ilalim pala, malaking tipak ng yelo. Ang utak ng tao, maliit lang nakikita mo. Nakikita mo sa pananaw niya na parang, ay, naiiyak ako sa ganito, ay, meron akong problema na ganito. Hindi mo alam bakit nagkakaproblema ang tao, bakit nakakapag-desisyon siya ng ganyan, parang bakit siya nag-iisip ng ganito, dahil may malaking tipak sa May mas ilalim. malalim Ang na problema, dahilan. may mas dahilan na kailangan mong malaman. Kayin mo ah. Mhm. Oo. Ngayon, may advantage tayo, Franz. Dahil, Tinrain tayo. eh. tinrain tayo. Paano namin i-resolve ang concern mo with proper questioning, malalaman natin ang problema That's mo. right. Kaya Exactly. namin gawin yan, Exactly. proper data kung ano ang problema ng tao na ito. So, ibig sabihin, itong mga bagay na mga concerns ng mga tao, hindi namin ito mapabayaan eh. Mahirap sa akin, Franz, Hindi eh. siya pwedeng ipagpawalang bahala. Oo, Kasi, di ba sinasabi natin na napakasaya ng Diyos, mga angels nag-aawitan kapag merong isang soul na nasa-save. That's right. Di ba? O nabibinyagan. Mhm. Eh, itong mga taong ito, hindi lang naman isa lang pinag-usapan natin, Kuya, minsan pamilya.
yung lumalapit sa atin, nagtatanong sa atin, families, Tama. yung concern nila, pang-pamilya. Marami ito. Kailangan natin itong i-resolve. Akala mo, investigator lang mayroong problema. Hindi mga members. Members natin. Mga members of the church. Dito ko ngayon nakita, sa paglabas ng mga vlog natin, meron palang concern ang mga members. Di ko lang malabas sa'yo, pero kuya, di ba nakatulad na nakwento ko sa'yo noon, first hand ako. Ikaw meron. Yes, meron ako. First Alam mo, hand. brothers and sisters, ganito we all have shares of disappointment and shares of frustrations. And sentiments. Tama mali? Meron. Meron at meron. Lahat tayo may kwento. Ngayon, brothers and sisters, tingnan natin itong concern ng isang member nito kasi very alarming. We are building the church. We are trying our best to maintain the attendance, to maintain that faith na isang taong in-invite natin sa simbahan. Di ba? Ang problema natin ngayon, retention. Retention. Paano mo paano mo pa-stay yan ng matagal kung hindi happy yan? Yun ang problema natin ngayon. So, kung everybody happy, everybody understands, and everybody understands why. The why, ano? Yan ang pinakamahalaga. The why of the gospel. Exactly. Kaya meron din kuya mga miyembro na kahit nadidismaya sila sa kapwa nila miyembro or mga leaders, hindi sila umaalis sa simbahan because they understand perfectly the why of the gospel. Exactly. Oo. Meron silang foundation at alam nilang totoo talaga ang simbahan na ito. Ituro natin yan, Franz. Ako gustong-gusto ko yung topic na yan kasi ang behavioral pattern ng isang tao, hindi mo mabago yan. Hindi talaga. Mahirap yan kung sabihin ko, Franz, masama ugali mo, gusto kitang baguhin, wala akong Hindi. karapatan doon. May sinabi si Boy K. Packer dyan. Ano sabi? Oo. Ang pag-aaral ng Ebanghelyo ni Jesucristo at pag-unawa dito ay mabilis makapagbabago ng ugali ng isang tao kaysa doon sa isang taong nag-aaral ng pag-uugali ng isang tao na makapagpapabago ng ugali ng isang tao. Oh, maganda yun Ewan ko, hindi ko alam kung nasabi ko perfectly, exactly yung Pero yung words, concept pero niya yung ganun. concept niya gano'n na kaysa pag-aralan mo ang pag-uugali ng isang tao para mapagbaguhin mo yung ugali niya, Okay. ang ipaunawa mo sa kanya yung ebanghelyo ni Jesucristo para magbago ang ugali niya. So yun ang key for change. For change. Okay, for conversion or change of behavioral pattern. Yes, that's right. Ituro ko yan Franz, ito. So, Please. meron akong 5 steps na natutunan para mabago mo yung ugali mo kung gusto mong mabago. Yes. Pananaw mo, yung perception mo, and then yung ugali mo. Take note. Number 1, you have to expose the person. Expose. So kung gusto mong malaman yung isang bagay, expose mo. Expose mo siya. So, kung gusto mong malaman pa, number 2, Number 2 yan. repetition. Repetition. Law of repetition. You have to do it again. You have to expose yourself again. So, ibig sabihin, parang ganito. Kung gusto mong malamang totoo ang Book of Mormon sa mga previous natin, anong kailangan mong gawin? Sabay, di. Basahin Basahin mo. basahin. In-expose mo ang sarili mo Number 2, basahin mo ulit. Basahin mo ulit. Number 3, ang pinaka-importante, understanding. Yan. Kailangan mo malaman bakit. Understanding the why. Bakit mahalaga yun? Pag hindi mo naintindihan ng isang bagay, mahirapan kang kumbinsihin sarili mo. Oo, totoo. Mahirapan ka talagang gawin. Mag-take action. Exactly. Dahil yung number 4 is conviction and number 5 is application. Hindi mangyayari pag hindi mo naintindihan. Pag wala yung number 3. Yung gitna, napakahalaga, Exactly. no? Kasi yung number 3, doon mo kailangan intindihin kung bakit ganito, bakit ganyan. Paano ka magkakaroon ng conviction Conviction. kung hindi mo alam na totoo ang Book of Mormon? Paano mo i-apply sa buhay mo yung natututunan mo sa Book of Mormon kung hindi mo naman alam na totoo yan? Ayun. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, kapag natutunan mo na maintindihan na totoo pala yan sa pamamagitan ng pagtatanong sa Diyos at maramdaman mo yan at malaman mo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman mong totoo yan. At pag naintindihan mo yan, Gagawin mo yan. walang makakapag-convince sa'yo, walang makakapag-discourage sa'yo na huwag mo nang sundin yan. Oo. Kasi alam mong totoo. Alam mo totoo. Yun yun. Tapos i-apply mo sa buhay yan, sure shot ka dyan. Yan. Alam mo, Oo. alam mo ito yung isang bagay kung bakit iniisip ko, yung mga members na may concern
kahit na meron silang sarili nilang concern sa mga leaders Oo. nila, ay nandiyan pa rin sila. Bakit kaya? Dahil Naiintindihan nila eh. naiintindihan nila at alam nilang totoo. Oo, Mm. naiintindihan nila. Ito yung sagot sa aking mga katanungan na kung bakit ganyan pa rin sila. Kahit na mayroon silang sakit sa kanilang nararamdaman na hindi natugunan yung kanilang pangangailangan, hindi natugunan yung kanilang mga concerns, hindi nalaman ng mga leaders ang concerns nila. Kaya nagkakaroon din kuya ng contention sa loob. Kaya nga, kasi nagkakaroon ng sama ng loob eh. Sama ng loob. Oh, pero May itong grudge. member na ito, dito muna tayo sa members, matibay pa rin yung iba, nagsisimba pa rin yung iba, sumusunod pa rin sa mga batas yung iba, Nagbabayad ng nagbabayad ng tithes. tithing. Alam mo, gano'ng kahirap mag-tithing? Sobra 10% sa iyong increase. increase ay kailangan mong i-impart sa simbahan, ibigay sa Diyos. Malaking sakripisyo yan. Malaki, napakalaki. O, di ba? And it takes faith talaga. and It takes faith to really practice that law. Mhm. At sasabihin natin, makikita natin sa buhay ng mga members, sinusunod namin yan, pero bakit pinababayaan ka? Mm. Alam mo, ilalabas talaga natin yung concern na yan. So, comment eh. Hindi ko pabayaan to. Nag-comment siya doon eh. Nag-comment Oo. siya eh. And bukod doon kuya, sent us a message directly. Oo, para hindi na sumabog dun. Oo. So yung nag-vent out siya doon sa chat box natin, ano? Doon siya ngayon Yung sama naglabas ng ng loob sama niya. ng loob niya. Oo. Meron na naman tayong concern. Alright. Okay, ito yung concern niya. Actually, marami po sila, ano, nag-vent out ng sama ng loob at nagtatanong, no? At gusto magkaroon ng kasagutan. Pero pinili lang po namin itong Ito yung member na to. itong member na Okay. ito, no? Para just to keep the identity. Yes, yes. Sinabi niya, bakit ganun bro? Pag sa non-member, ang bilis ng mga tulong, pero pag sa mga mismong miyembro, walang aksyon. Paano kaya ito masusolusyonan? Ano kagandahan ng Facebook? Makikita mo kung sino nag-comment eh. Mag-notify sa'yo. Mag-notify. So pag tingin mo, nakita ko kagad ito eh. Sabi ko, Oo. member na ito. Kasi we were expecting bashers eh. Yun ang in-expect namin eh. So, Mas excited nga ako sa mga bashers kasi Oo, mas excited ako sa basher kasi mas na-challenge ako eh. Pero hindi namin in-expect talaga na members na magkakaroon ng member concern talaga yun. magkakaroon So, ng bakit concern. siya lumabas dito? No? So, tayo naman na nag-reply tayo sa kanya, Mm. dahil may nag-reply na member sa kanya, ang sabi ng member na yon, hello po sister, sa atin pong mga members ng simbahan, itinuturo po 'di ba sa atin na maging self-reliant? Mhm. Hehehe, tama yun. Tayo po ang mga tumutulong, sister. Pero po, pwede naman po tayo. Pero gawin po muna natin ang lahat ng magagawa at pwedeng gawin bago po si Bishop. Ano po? God bless po. Sister, salamat po. Relax lang kayo dyan, Bishop, kasi mamaya kayo sa amin. Sister, good PM. Nabasa ko rin po concern mo. Sana ma-enlighten ka ng Holy Spirit sa katanungan mo. So, feeling nitong sister na ito, naguguluhan itong nagtanong sa atin. Kamembro din natin. Di ba po, tinuturo naman sa simbahan sa lahat ng mga members about sa tithing po. Kung saan napupunta ito. Tama, nagbibigay tayo ng tithing natin. Mhm. Alam natin kung saan pumupunta. Yes, dapat nalalaman talaga ng That's mga- right. At hindi yan itinatago ng simbahan kung Mm. saan. Bakit? Meron tayong tithing settlement. Oh. Every year yan, meron niyang, by end of the year, meron niyang tithing settlement. Patawag ka ni Bishop, ito yung binigay mo. At kung may katanungan kay Bishop, saan napupunta, hindi yan tinatago sa atin. So, yung mga nag investigate sa church, malaya po kayo na tatanungin kung ano yung mga bagay na yan. Medyo nalungkot lang sa part na sinabi mo na kapag mismong member, walang aksyon. Hindi po totoo yan, sister. Well, may point naman si totong Oh. sister na ito. Bakit niya nasabing hindi yan totoo, sister? Ibig sabihin, siguro, Siya, siya, natutulungan. natutulungan. Yun yun, yung point na yun. So, ganito yan ha. Hindi natin i-generalize yan. Kasi hindi mo pwedeng husgahan ang kabuuan ng simbahan para sa mga pagkakamali ng isa or dalawang leader or member. Oo. Hindi mo pwedeng husgahan ng simbahan. I-generalize, no? Wag. Hindi pwede yan, Hindi. brothers and sisters. Huwag mong gawin yan. Lalong-lalo na, okay, punta na tayo dito sa mga bishops natin. Yeah. Bishops, stake presidents, and the rest of the leaders. Meron po tayong kailangan maintindihan sa kanilang priesthood na
hawak-hawak. Mhm. Okay? Alam natin na mga bishops ay may mga priesthood, ano? Yes. Priesthood, Meron totoo. silang authority. Totoo ang authority na hawak nila. At hindi lang yun. Ito yung something na sikreto ng Diyos na karamihan sa mga members hindi nila alam. Mhm. So to give respect sa mga bishops natin, hindi madaling trabaho yun. Hindi talaga. Mabigat, kuya, kasi Pakabigan niya. ikaw ang pinakang tatay ng buong ward eh. Napakalaki. Malaking sagutin Ang yan. laking duty mo at responsibilidad. Bakit ko nasasabi yan? Naging bishop. Bishop ka. ako dati. Mm. So may karapatan ako mag-react. I can't wait to hear your experiences, no? Oh, no? Kalbaryo. With these members, with your members sa Hindi ward, no? pleasant. Oo. Hindi pleasant ang experience ko as a bishop, pero it was worth it. Kasi hindi naman madali na maging bishop ka para mag-relax ka lang diyan, hindi pwede yun. Pa-chill-chill lang. Kailangan mong mag-isip para sa kapakanan ng lahat. Ng lahat. Kailangan mong pagkasahin ng budget ng board para sa lahat. Tama. 'Di ba? So ang iniisip ng mga tao, bigyan natin ng linaw sa pagkakataon na ito. Mhm. Okay? So, umpisahan lang natin, Franz, dito sa priesthood Mhm. keys na hawak ng mga priesthood holders natin. Mhm. Bishops, stake presidents, and the rest of the leaders, meron po tayong kailangang mahalagang bagay na malaman tungkol sa kanila. Oo. Okay? So sa Doctrine and Covenants sa ating standard works, Franz, it is found in the Doctrine and Covenants, section 128. 128 verse 11. Franz, babasahin mo nga sa atin. It says, "Now the great and grand secret of the whole matter and the summum bonum." Okay, wait. Summum bonum means the greater good. Mhm. Sa pangkalahatang kabutihan. Yan. Okay. Of the whole subject that is lying before us consists in obtaining the powers of the holy priesthood, whom these keys are given. There is no difficulty in obtaining a knowledge of facts in relation to salvation of the children of men, both as well for the dead and for the living. So anong yung ibig sabihin dyan, Franz? For him to whom To whom these keys are given, there is no difficulty in obtaining a knowledge of facts in relation to salvation. So anong Buhay ibig sabihin para sa niya? buhay man o mga patay. That's right. Brothers and sisters, kung kung pakiramdam mo nagkamali ang bishop mo sa iyo, ay teka muna. Yung hawak na otoridad ng bishop, totoo yan. Totoo yan. At ito pa ang pinakasikreto. For the greater good, summum bonum, Summum bonum. ang bishop mayroong susi. Ang stake president may susi. Ang mission president may susi. Ang Area 70 may susi. May susi. Lalo na ang propeta may susi. Sa lahat ng mga mayroong susi ng priesthood, hindi mahirap sa kanilang makatanggap Matanggap. ng Revelation para sa for the kabutihan. good Exactly. Oo. Kabutihan ng lahat. ng lahat. Ito yung sinasabi natin noong nakaraan. Kung pinoproblema mo, yung sarili mo, meron kang personal revelation. That's right. Pero kung gusto mong problemahin ang buhay ng iba, You have to have the key. exactly. So, ako ngayon, bishop ang aking priesthood. Pero wala akong susi na. Wala susi. Wala na eh. Tapos na yung pagiging bishop. Wala akong susi. Ibig sabihin, kung pakialaman ko yung isang membro para sa kanyang kabutihan, mga tao, dati akong bishop, itong gawin ninyo. Wala akong karapatang gawin. Yun ang limitasyon ko. Hindi ako pwedeng magmagaling sa bishop ko ngayon. Kasi ang bishop ko ngayon, may hawak na susi. Oo. Hindi mahirap sa kanya makatanggap ng revelation na hindi mo minsan maintindihan bakit niya ginagawa. Okay, so Ayun. yun yung something. Yes, brothers and sisters, we have a share of disappointment and frustration sa ating mga bishops, stake presidents, and the rest of the The leaders. leaders, yeah. Pero may susi silang hawak eh. Yung decision nila is for the greater good. Okay? Oo. Ako ba yan? For the That's greater right. good. So, Yes. we respect we sustain We sustain. the leaders of the church and The the leaders. bishops and the And- stake president. And the very priesthood that they hold. The Exactly. keys, no? That's Oo. right. Pero, However, pero makinig kayo sa akin. Makinig kayo, Makinig ah. kayo sa amin. Mga leaders, Akala nyo, including us. Mm. Okay. Kala nyo, tapos na tayo, ha? O sige, papuri tayo umpisa. Yari kayo sa amin ngayon.
Kasi tingnan mo ngayon, Franz, bakit may nag-message sa atin na mayroon siyang concern at malalim pa to sa malalim? Isa pa lang to ha. Gusto mo, labas natin lahat eh. Ngayon, Abot na tayo ng 2 years dito. Mhm. Hindi sapat yata ang buong mundo para mapaglagyan nito eh. Parang si John lang ha. Para sa sisters, ano ba? Sa totoo Labasan lang- natin. Sa totoo lang talagang napakarami. Makarami. Napakarami. Ngayon, alam namin at nire-respeto natin ang office ng bishop dahil sa may keys siya. Presidents, state presidents, and the rest of the leadership. However, they have also been given the charge, no? Meron din silang responsibility. Talaga. Exactly. Mhm. Ito yun eh. Ito yun. Na kailangan matuto talaga Ito sila. yung dahilan kung bakit nagkaroon ng great apostasy. Yung overseers are the bishops who oversees the church. Yun yung mga watchmen, ano? Yun yung Yun yung overseers. nagbabantay eh. Overseers. Hindi kasalanan itong nangyayari sa atin ng apostles and the prophet. Hindi Ang gusto ng prophet and apostles, betterment or the best para sa atin. sa lahat, no? Hindi ka na pupuntahan ng apostles eh. So, ibig sabihin, itong mga overseers na ito yung mga leaders na tinawag locally Yes. na kailangang mag-maintain at sumagot at mag-resolve Ng kaayusan. ng mga Ang problema problema. ng mga nasasakupan nilang miyembro. Nakuha natin? Ayun. Overseers para sila ang sumakatawan para representative ng pinakamataas. Ng prophet or even the Lord. The Lord Mm. himself. Gusto ko mapabuti ang Mm. buhay ng taong ito. Overseers, sa'yo ngayon nakatuto. Ah. Bakit? Sumumbonong ka eh. The greater good. May bishop ako ngayon. May bishop ka ngayon. For goodness sakes, yung kapakanan natin, nasa ulo nila lahat. Lahat nakapataw sa kanila, no? Nasa Eh paligid. paano kung wala akong makain ngayon? Totoo naman na wala akong makain. Bishop, pakapingi ako makatulong mo niyo. Pag nireplyan ka, eh, wala tayong pera ngayon eh. Ah. Pag tinamad ang bishop, gano'n? Pag tinamad ang bishop, matutulog ang gutom. Yun ang problema natin. Overseers are the people, tulad ng mga bishops, ang kailangan mag-alaga mismo sa kanyang kinasasakupan. Matindi pala ang charge sa kanila talaga. Kaya meron tayong mga problema pag, ganyan. pag hindi sila nag-magnify talaga, kawawa pala talaga ang mga miyembro. Exactly. Kaya nagiging dahilan ng pag-alis nila at yung mga sentimiento nila. At yung mga umalis na to, hindi biro mga member yan. May nagsasabi pa nga eh, hanggat siya ang bishop, hindi ako magsisimba. Ba't di siya makalis-alis sa simbahan? Di siya mag-fall away? Kasi alam niya totoo eh. Kanino lang siya galit? Doon lang. Doon lang sa Sa bishop. leader na yun. Doon lang sa bishop na yun. Biruin mo yan, tingnan niya na. Bakit? Hanggang sa bishop yan, hindi ako magsisimba dyan. Ngayon, panapalitan, sisimba na siya. O bakit Oo, ganun? Bakit? So, ibig sabihin, meron tayong problema doon sa isang bagay na hindi natin na-address ng gusto. No. Kaya hindi natin na natutugunan yung pangangailangan o kailangan ng member na yon. Mm. Itong nag-message sa atin at nag-share ng concern niya, na tinatanong niya na bakit ganon? Malalim to. Kapag mga hindi miyembro ang bilis magbigay ng ayuda or tulong, or kahit nga hindi humihingi, kinukusaan ng simbahan eh, Mm. nabigyan eh, di ba? Oo. Sa labas. Pero pag sariling miyembro na, katakot-takot pa daw, dadaan ka pa sa butas ng karayom. Minsan nga, walang butas eh. Yung karayong may butas, di ba? Oo. Ang pakiramdam ng iba, walang Wala butas yung talagang karayong. nadaanan. Nakita na ba kayo na pag bumili kayo ng karayong, walang butas? Meron Nakaligta ang butasan. Oh, So pag ginano mo yung karayong, walang butas. wala, susuotan tuloy ng sinuli. Yun ang pakiramdam ng mga member. Yan ang problema. Ang masama pa rito, sasabihin ng member, ang dami-dami nating charity sa simbahan. Inuuna natin, pogi points doon sa mga charities, samantalang yung mga member dito nagugutom. Kasalanan ba ng church? Ay, hindi Oo, hindi. Kansino? Mga tao din na may Mga kasalanan. overseers Mga mo dyan. overseers, mga leaders din. Mga leaders mo dyan sa local. Puro papugi sila doon, tawag dito, pa-impress sila, para saan? Okay, sabihin natin, para maging member din. Okay, sabihin natin, naging member na. Mm. Kasi napugian eh. Ay, Pugian. maganda pala dito sa simbahang ito. Mm. Mayaman, tsaka ang babait ng mga leaders. Bait ng leaders. Pag naging membro ka na, wala ka na. Teka muna. Mm. Kapag natapat ka doon sa mga... Pag natapat ka sa... Hindi naman nilalahat natin ng Ito yun, leaders, ha? Oo. Hindi natin nilalahat ang leaders Oo. kasi may nag-comment, Sister, hindi po totoo yan. So, ibig sabihin, sabihin- huwag mong husgahan ang simbahan. Meron talagang matino at magaling Yun. na bishops. Oo. So, kung yung mga matitinong bishop dyan, saludo kami sa inyo. Thank you very much. Talagang mga bishops na matino at mga talagang seryoso at talagang may puso May talaga. puso, gagawa Oo. paraan. Gagawa ng paraan. May mga bishop, hindi man lahat. Pero merong karamihan Pag talaga natapat ka sa bishop, wala medyo- sa Oo, hulog. pag natapat ka doon, ay wala Ayun kang baryo na. ka.
Kalbaryo ka, tingnan mo ha. Tulad ng nangyari dito Okay, tingnan mo sa to. member natin na ito, Isang no? member na to, basahin ko ha. Ano nangyari sa kanya ha. Ilang taon daw? 10 taon na sila nanghihingi. Hindi ko maintindihan kung matatawa ako sa inis o sa pagkagulat ko. Tingnan mo, O sabi. mapoprostrate na lang talaga. Hindi mo sinabi ang haba oh. Mababa to. 2009, 2011, I served mission. Nadaganan ng bahay namin, tulong ng church, sabi sa area, wala since 2015 na tulong na yan. O ano, 2015 na lang, 2009 pa lang, humingi na sila. Mother ko na stroke, 2010. Pero tulong ng church limit, yung gamot 500. Matandaan ko, tulong nun, ginawa namin ng tulong-tulong namin na lang kami, magkakapatid, till now, nag-hospital. Grabe na ang mother ko, November, nitong 2023. Mas lumala na kalagayan niya ng ask kami help sa church, pero sabi gawin yung part na proseso ng government o sino dapat hingan. Nalagyan ng tubo ang mother ko, pero ginawa namin, sinunod namin yon. Payo ng leader, sumunod pa rin eh oh. Mabuti itong member na to, no? Mabait kasi kausap ko siya, napakabait niya. Ginawa namin, sunod yun, payo ng leader, laki gastos namin. Kaya nakahingi man kami tulong, pero konti lang sa mga government. At kami, magkakapatid, nag-ambag-ambag kami dahil sa laki ng gastos. Nag-ask kami church sa wheelchair. Ako, pasensya ka na brother, at ako nag-serve sa wheelchair dati. Kami pinakamataas sa North Luzon. Hindi kita nakita at hindi kita nakilala noon. Hindi Yung panahon ko mo. noon. So, sabi daw, budget 2,000 or 3,000. Ata yun lang ang maibibigay ng church. Kaya sabi naman, wag na lang bibili. Kami nagsikap kami kahit mahirap. Hanggang makapag-ambag kami magkakapatid. Tapos, meron blank program daw ng church. Pumunta father ko, pero nandun na father, meron palakasan system. Mga member, kapag kilala, inuuna nila. Samantala father ko, nakapila pa rin at hanggang sa process din nila, pero ilan buwan na till na wala pa rin yung wheelchair na yan. January 2, na hospital anak ko. Ito matindi. Makinig kayo mga baigi, mga bishop kayo ha. Nakakaiyak. Na hospital anak ko sa pneumonia at CHD. Nag-request ako church help. Sabi na naman, gawin namin yung process, hingi sa government. At sa mga iba ginagawa ko naman, unang isang kami sa hospital, ang bill namin 400,000. Nag-ask ako church, wala pa, hindi process. Kaya hinayaan ko na lang at nag-ask ng help. February 13, na hospital anak ko. Ulit, nag-ask ulit ako, help ito, ang masakit, pinaasa nila ako. Naghihingalo anak ko. Imbis na makita ko siya malakas, panay pabukas, bukas yung process. Hanggang sa namatay anak Hindi ko. kaya. Hanggang sa namatay ang anak ko. Sa namatay ang anak ko, sabi ulit ng bishop namin, may level 1, level 2 sa pagtulong sa area. My goodness. Saan itong level 1, level 2 na yan? Grabe! Tuloy ko na, hindi kaya ni Franz eh. Grabe, hinayaan ko na lang. Hindi mo ito nabasa, no? Hindi. Grabe, kaya hinayaan ko na lang, napakasakit ng ganito. Nangyayari, nakikita. Bro, ako, magulang ako, bro. Ako, bro, magulang ako, di ko kaya to, bro. Bakit gano'n? Bakit gano'n, kuya? Ako, magulang ako, di ko kaya. Sabi ko sa kanya, tinausap ko siya, hindi ko kaya, bro, eh. Kasi magulang ako, hindi ko kaya. Yung iba natutulungan, till now, wala naman sila. Ano? Nakita ko dami tinutulungan ng church, iba inactive, iba natutulungan, till now, wala naman sila. Grabe. Kaya ngayon, wala na akong Gigigil tiwala. talaga ako eh. Tingnan mo nga ngayon. Ngayon, wala na akong tiwala sa mga na-assign sa mga ganyan sa church natin. Politika na lang. Di ba kayo nasasaktan ito? Kasi wala kayo naririnig eh. So, sino talaga ang nagiging dahilan? Ito yung ikababagsak natin kapag yung mismo ating, ito yun eh. Bago tayo ayusin yung panglabas, di ba sinabi ni Alma yan? Before tayo tumutok sa labas, tingnan mo yung loob. Tayo pa nga siguro ng fortification.
Ang ganda ng fortification. Para maprotektahan at ma-preserve yung loob. Pero against the Lamanites. yung pala sa loob nag-umpisa yung bulok, palaki na ng palaki. Alam mo, tingnan mo ha. Franz, dito sa Jesus the Christ, this goes out to all the leaders who are governing us. Please hear. Please hear us. Dahil hindi nyo nalalaman yung concern na yan eh. Alam mo, nakarely sila sa report ng bishop. Nung bishop ako noon, sinasabihan kami, meron ba kayong report, mga bishop? Pwede kong sabihin sa kanila na kahit na meron, pwede kong sabihin sa report, we're good, we're okay, everything is alright. Kasi yun ang papogi points eh. Pwede kong sabihin yun. Pwede naming sabihin at possible na mangyari yun. Bakit hindi ka natutugunan? Kasi ganun ang nangyayari. Ngayon, meron akong sasabihin, kung sakaling ang mga elders quorum or elders quorum presidency natin, mga EQ at saka mga RS natin, kung talagang magmamagnify at magtatrabaho talaga sila ng seryoso hindi dibdiban seryoso, mga ilang kaya ang mga tao at pamilya malalaman nilang walang pagkain sa pagkainan, ilan sa kanila ang walang tubig na malinis na iniinom, at ilan sa kanila ang nababasa ang likod pag sa hinihigaan nila. At minsan wala pa silang kasilyas. maaari siguro hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Kasi pagdating ng report, Wala, okay lang lahat. everyone is Ganito okay. yan ha. As bishops, hindi yan makagawa ng lahat ng trabaho dyan. Kaya may leaders yan sa kanilang mga... Dine-delegate siya. Kailangan talaga ng delegation. Hindi mo lahat pwedeng isisi sa bishop eh. Hindi talaga. Hindi pwede. Hindi mo Oo. pwede. Lahat tayo dito may share of responsibility. That's right. Okay? Hindi natin pwedeng punayin bishop may problema. May kanya-kanya. Hindi pwede yun. Oo. Ang kailangan nating tingnan rito, kaya tayo na-frustrate ngayon. Kasi mukha yatang lahat tayo dito na natawag, hindi gumagawa ng trabaho. Bakit ko nasasabi yan? Kailangan ko report ng Elders Quorum. Kailangan ko report ng Relief Society. That's right. Sister, napuntahan mo ba si ganito? Alam mo ba na mayroon siyang problema? Itinamad itong Relief Society. Bishop, okay lang po lahat. Wala pong problema. Ayun. Tapos malaman lamang ko, wala palang kinain yung pamilya na yun. So ang sisi nito saan? Sa pinakaulo ng ward. Sino ang ulo ng ward? Bishop. Kawawa ngayon ng bishop. So ibig sabihin, para matugunan mo yung pangangailangan ng lahat, Elders Quorum President, galaw ka. Relief Society, para sa babae, galaw ka. Para malaman mo kung ano talaga ang report niyan. Tsaka huwag kayo mamimili ng kung sino ng pinakang mas desperate ang situation, ha? Na Oo. i-report ninyo. Puntahan mo lahat. Ito yun, Oo. Franz, ha? Hindi natin pwedeng sabihin, para sa mga bishops kayo ha, hindi niya pwedeng sabihin na wala kayong budget. Pag naubusan kayo, hindi ba kayo pwede mag-request? Ang tanong ko. Pwede, Paano ko nasabi yun? Bishop ako dati eh. Ay ang tumugon ng church kung ikaw ay eligible for that request. That's right. Hindi ka pwedeng mag-request na, Bishop, kailangan ko ng tulong ngayon. Kaya, biligan ka ng pera? Hindi ganoon ang process. Hindi mo kaagad-agad. The church is so in order na kailangan niyang iproseso ng tama yung lahat ng bagay. That's right. Paano yon? Kapag ikaw ay nag-request ng tulong sa simbahan, first of all, you have to understand na kailangan mo mag-fill out ng mga paperworks para ikaw ay aprobahan. Yes. Yung ibang bishop, yung ibang mga leaders, tinatamad ng mag-asikaso niyan, kaysa sabihin sa'yo, ito, may 100 pesos ako dito, baka makatulong na sa'yo yan. Hindi ba yan? Hindi yun ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin yung simpatsya kung ano talaga ang kailangan ng tao. I-resolve mo yung very concern ng tao. Resolve. Kaya this time, yung pinag-uusapan natin na concern ngayon is, nakarating na sa harapan ni Bishop ang paghingi ng tulong. Ngayon, ano ang ginawa ninyo? Bakit ninyo tinanggihan? Bakit ninyo pinahirapan? Pinahirapan. Kaya ako nagagalaiti. Kasi, kaya ako naiinis. Bakit hindi nyo tinugunan yung kailangan yan? 24 hours, mamamatay yung tao, hindi alam ng simbahan nyo? Ina-anticipate the church, ulitin ko lang ha, the church is so in order para ma-anticipate nila ang pangangailangan ng lahat ng members. Hindi naman tayo lahat nagsabay-sabay magkasakit eh. Pero ready ang simbahan para tulungan tayo. Bakit ko nasasabi yan? Dahil na-experience ko yan. Okay? So, ibig sabihin, kung wala kang budget ngayon sa ward mo, wala ring budget ang stake ngayon. Saan ka kukuha? Area. Punta ka doon. Mag-fill out ka, for goodness sakes. Hindi ka pwedeng tumawag or mag-text man lang. Area, kailangan namin ng pera. Ay, may nagnanaginip ka. O, stake, kailangan ko ng 500,000. Hindi ganon. May paperworks yan.
Ako, nung bishop ako, meron kaming 5 infinitil outan. Ito ang report. Ito ang kailangan ko i-fill out. Kailangan, meron ka na ba nakuha sa barangay? Meron ka na ba nahingi sa pamilya mo? Mhm. Sa mga malalapit mong kapamilya at mga kaibigan? Okay, nandyan yan. Magkano nang nakuha mo sa kanila? Magkano nang nahingi mong tulong? Yung ang pinaka-last na resort mo, simbahan. May goodness sake, kapag ka-emergency, Wala na ibang tatakbuhan yun. wala ibang matatakbuhan. I-fill outan nyo. At saka alam niyo ba, brothers and sisters, mga leaders, alam niyo pa ba kung gaano kahirap, baka kayo din po nakaranas din na kung gaano kahirap humingi din ng tulong sa sariling kamag-anak. At kahit sa gobyerno, katakot-takot din pong proseso. Kapag nasa situation ka na ng kagulumihanan at mixed emotional lang, bigat na ng kalooban mo, pahirapan mo pa ba talaga yung tao? Itong tanong ko, yung 400,000 na nalikom niya, bakit hindi pa rin tumulong ang simbahan? Di ba? Oh, Sino man kayo dyan, ha? Kung sino man kayo dyan na naggawa ng ganyang klase, akala niyo wala kayong pananagutan. meron Yung batang yun, talagang harapin kayo nun. Pag nakita kayo niyan sa husgahan niyan, mga leaders kayo, may babasahin ako sa inyo para maintindihan ninyo. Jesus the Christ tayo. Tingnan natin, matuto tayo rito. Dahil ako talaga ang daming leaders nagsasabi sa akin, kasama yan sa meeting namin. Nung naging leader ako noon, kasama sa mga meeting namin yan, may nagsasabi sa akin mga bishop, mga former bishop, na tumulong sila sa mga members nila, bumaba pa sila sa lugar nila, Oo. naglabas sila ng pera na malaki para tulungan nila yung member na to. Possible. At ako alam ko na meron, kasi tinatawag ko yan eh. Ito ang problema noon. Nung wala na akong budget, humingi ako dun sa Global Services, sinabi niya sa akin, Bishop, you have to request lang, yun lang ang kailangan mong gawin. Ay, ganun. Hindi tinuro sa akin yan eh. Bakit? Kasi baka daw, Abusuhin Abusuhin. natin. Alam mo, Franz, oo. natatakot ka sa risk na gagawin mo para sa member na yun. Oo. Sobrang takot na takot ka. Dahil As bakit? leader ka. Hindi, naiintindihan din natin. Oo, sige. Naiintindihan natin kasi mga bishops at leaders, no, pag nag-decision sila kaagad, maaari kasi mapasama sila, masisi sila. Kasi sila, ayaw nila yon. Ayaw nila mag-take ng risk. Okay. Okay. Ayaw nilang mag-take ng risk, pero ang hindi nila naiintindihan at tinuro sa atin ni President Hinckley, Sabi niya, think of the risk the Lord took when He called you. Hindi mo pa naiintindihan, naaalala na yung risk na tinake ng Diyos para tawagin ka, nung tawagin ka niya? natatakot ka para mag-risk ka dun sa tao na yon? Tingin mo hindi natatakot ang Diyos sa'yo? Natatakot ang Diyos sa'yo na wag mag-magnify, wag magtrabaho? Oh. Ngayon ka matakot ngayon sa sarili mo. Akala mo hindi mapapapunta sa iyo yung sa ulo mo yan? Yung mga nangyaring mga bagay na yan? Yung isang member hindi na nagtatiting, hindi na bumawalik sa church, nagkaroon na ng sama ng loob sa atin? Dahil sa kagagawan ng pagkatao mo? 10 taon humihingi ng tulong. Hindi Wala mo man man lang ayudahan. Isa lang yan ha. Hindi na ako magtatawag kung sino dito may meron problema pa dahil aapaw tong comment box Nako, natin. sobra Pagtawag ako dito, sige, sabihin nyo lahat ng simpatsya ninyo. Tingnan natin kung hindi to bumaha rito ng comment. Tanggalin natin yung pamumulitika din at pagtingin sa kulay. Ano ba? Kapag ba-close lang natin tong member na to, tsaka natin Sisipagin ka. Sisipagin. Pag medyo maangat-angat itong member to, sisipagin ka. Kapag asiwa ka dun sa miyembro na yun at hindi mo talaga, you don't feel good sa taong yun, hindi mo talaga siya uunahin. Paano ko, Pahirapan mo. tama, paano ko masabi na hindi ako ganong klaseng bishop? Bakit? Kasi ang tatay ko, tinuro sa akin yan. Oo. Tutukan mo ang tao. Tao tutukan mo. Tao kasersuhin mo. Tutukan mo ang leadership style. Tutukan mo ang tao. Tutukan mong tao. Ngayon, kung mali yung sinasabi ng tatay ko, mag-usap kayo pag namatay na rin kayo. Yan lang naman ang natutunan ko sa mga leaders ko eh. Ginagawa ko lang naman kung ano natutunan ko sa kanila eh. Yung sinasabi kasi kuya ng self-reliance, totoo yan eh. Mayroong mga programs tayo para sa paano umunlad, paano magsimula. Pero may goodness naman, bigyan nyo kahit sandok o kaya kawali para may panimula. Bakit sa Amerika? Bakit pantay-pantay halos lahat sila? Parang ang gagaan ng buhay nila. Kasi ang iniisip nila, yung mga members doon tumutulong naman sa... Mimin sila eh. Mimin sila eh. Pero alam mo yung mga bishops doon sa ibang lugar, may mga marinig kang balita na they are so passionate sa kanilang mga members na ultimo yung
kanilang isang linggo na pag nagka-problema, sapat na ba yan? Kailangan mo ba ng tulong? Diba? Bibigay pa kami dyan. Bibigyan ka pa ng mattress, pag tinignan ka, pag wala Yes. ka matulugan, may Sofa. mattress ka, may sofa, may libreng tulong. At walang trabaho, di ba yung tatay? Hanggang makahanap siya ng trabaho. Hindi siya So, bibitawan. hindi siya bibitawan ng bishop. Sige, explain. Hanggang makaahon siya. Exactly. Explain nyo nga yan sa amin. Oh. O sabihin namin, kung nagsisinungaling kami, Tapos, may mga members dito, tago nyo identity nyo, kwento ninyo. oo. Tapos sasabihin nyo, bawa, bishop ako, no? Sabihin ko, nabigyan ko na to ng 500, ito na naman. Ay. Hindi yan ang ating hinahanap. Ang hinahanap natin is, totoo yung sitwasyon ko, i-assess ninyo ko ng maigi, Elders Quorum Relief Society, hanapin ninyo kung ano yung nangyayari sa akin, tulungan ko kayo sabihin ng totoo, gawan ninyo ako ng application, request tayo kay Bishop. Kayo naman mga Bishop, ilagay nyo sa puso ninyo na hindi natin pondo yan. Pondo ng simbahan yan para itulong natin sa mga tao yan. Itindihin ninyo ng maigi yan. Please. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, merong sinasabi sa Jesus the Christ by James E. Talmage. Ibabasahin namin sa inyo ngayon. Okay, chapter 32, further instructions to the apostles. Again, likening the apostles to duly appointed stewards in a great household. The Lord spoke of himself as the householder, saying, "The Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all, watch. But if the steward grow negligent because of his master's long absence, and give himself up to feasting and unlicensed pleasure, or become autocratic and unjust toward his fellow servants, his Lord shall come in an hour when least expected, and shall consign that wicked servant to a place among the hypocrites, where he shall weep bitter tears of remorse, and gnash his teeth in impotent despair. And become, sabi diyan, or become autocratic and unjust toward his fellow servants. His Lord shall come in an hour when least expected. Pagdating ng Lord ng judgment sa'yo, Impotent despair. Oh. He will place you in a place among the hypocrites, where He he shall shall weep bitter tears of remorse. Magsisisihan mo talaga yan. Isisahan mo. Pagsisisihan mo talaga Mga yan. leaders ito, ha? Leaders, makinig kayo ng maigi ha. Kasi kayo yung may keys, eh. Diba? Pagsisisihan ninyo yan, gnash your teeth in impotent despair. Di tayo nananakot ha. Hindi. Pero lahat tayo dyan ay guilty. Bakit? Lahat tayo ay fellow servants at tayo ay may fellow servants. Tama. Ikaw ay bishop, ikaw ay stake president, ikaw ay councilor, ikaw ay Sunday school president, ikaw ay primary teacher, ikaw ay young women president. Lahat tayo, mayroon tayong fellow servants. Lahat tayo dito ay trabahante lang. At kapag naging hindi ka makatwiran, Hindi ka makatwiran sa iyong kapwa servant or tagapaglingkod, Yeah. may kalalagyan ka talaga. pag-isipan natin. Isipan nyo ng maigi yan ha. Akala niyo wala kayong kasalanan ha. Ang sakit niyan sa loob ng isang member na ginagawa niyang lahat para sa kabutihan ng simbahan at i-build ang kingdom. Ikaw naman dyan dahil sa sarili mong kagustuhan na hindi mo asikasuhin yung tao na yan. Akala mo walang mangyayari sa'yo ha. Hintay ka. Bantay ka, ah. Bantay ka talaga. Akala mo ha. Bantay ka. Brothers and sisters, huwag natin pahirapan yung kapwa natin tagapaglingkod. Hindi man natin binabayaran yung mga yan eh. Hindi nga tayo paid clergy. Hindi naman tayo binabayaran sa simbahan. Yung mga na hindi nabigyan ng tulong ng simbahan, mga naglingkod yan. Mga nagbuwis ng buhay sa atin yan eh. Huwag natin ganyanin. Tayo inaasahan na magdesisyon ng tama eh. Meron pang iba, oh, kuya. Di in-extendan ng help na binigyan. Pero
Grabe ng pagtrabahuhin halos daw. Kung dudulas Huwag gawin kalabaw. Alam naman natin yan eh. Para protektahan natin yung ating self-esteem. Pag nanghingi ka ng fast offering, bigyan mo ng trabaho. Yes, pero huwag mong gawing kalabaw yung tao. Bigyan mo ng dangal. Huwag mong gawin. Alam mo ng kondisyon ng tao, pahirapan mo pa. Alamin mo yung condition na ba? Overseer ka eh. Bishop ka eh. Ikaw ang tagabantay ng buong flock mo, tapos papahirapan mo yung tao mo. Sa palagay mo, walang perang simbahan. I-google ninyo ngayon. Google mo nga. I-IA mo, sinong pinakamayamang? Richest church in the world. Google mo, i-AI mo, sino ang pinakamayamang simbahan sa buong mundo? Lalabas tayo. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Meron doong that has worth of 100 billion. Idaan natin sa proseso. Ibig sabihin, lahat ng nire-request ng tao, kailangan may proseso. Kung hindi siya pumasa doon, eh wala. Pero papasa yan, depende sa assessment mo. Pag ginawa ng trabaho niya, pag ginawa ng Elders Quorum ang trabaho niya, ginawa ng Relief Society ang trabaho niya, at totoo yung report natin, papasa yan. Hindi Oo. ako magdududa dyan. Totoo yan. Sino magtatanggi sa akin dito? Sige. Mag-comment kayo dyan. Talagang uulanin kayo talaga ng comment dyan. Meron pa nga kuya yung ini-instill talaga sa tinatatak talaga sa kokote ng mga membro ng ilang mga leaders, no, ilan ha, when you are in the service of your fellow servants, you're in the service of your God. Totoo yan, nasa Mosiah yan. Pero wala nang makain pamasahe yung tao, sabihin niyo pa service yan, pagpapalain ka, reimburse niyo yung pamasahe, pahirapan niyo pa Yung oras na lang na ibinigay nila, hindi mo naiisip na serbisyo na yun. Yung paglilingkod nila. Ako naiiyak talaga sa inyo, hindi ko maintindihan. Ako din, Bakit ganyan? grabe. Hindi ko talaga maintindihan bakit ganyan. Parang wala kayong pakialam sa mga kasama ninyo eh. Mga tagapaglingkod din ng Diyos yan, hindi nga naman niya binabayaran yan eh. Pero yung sakripisyo nila, tapos pagkakaitan mo ng something, tapos ngayon makikita natin sa simbahan, hindi ko sinasabi yun na mali yung ginagawa ng church kasi tama yun. Na meron tayo ditong cannery. Nang galing nanay ko doon, sabi niya, grabe, malaki pa sa Costco. Sobra. Pagkakait pa ba natin yan? Pagkakait pa ba natin yan? Hindi ko sinasabing pondohan tayo rito, bigyan tayo ng cannery, bigyan tayo ng storehouse. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, ang simbahan ay may sapat na pondo, may sapat na resources para i-bless niya yung kanyang mga saints. So, parang nagsistand out tayo na tayo yung faithful kasi masasaya kahit nagugutom na, kumakalamsig mura. Tayo Nakangiti pa rin. ang ipadala mo sa gera, tayo ang ipadala mo sa bakbakan ng espiritual, tayo ang magwawagi dyan sa Southeast Asia. Bakit? Kaya natin ang lingwahe ba't iba eh. Oo. Mag-agree kayo sa akin, mag-agree kayo sa akin. Tsaka Talaga. skillful talaga at resourceful mga Pero Pilipino. resourceful, kahit hindi mo pa kayo ng Pilipino, Nakangiti pa rin. lulunok lang yan. Tatrabaho yan. Okay lang. Okay lang. Pero hindi natin mawawala, hindi natin talaga mapagkakailan. Napakarami talagang kumakalam ang sikmura ng mga miyembro talaga. Hindi ko sinasabi ibuhos ng simbahan dito ang tulong. Yung self-reliance is there teaching us the right principle so we can govern ourselves. I quote from Joseph Smith. That's right. Teach them the right principle so they can govern And let themselves. them govern themselves. Let them govern themselves. We are doing it. Mm. Pero pag napigtas na yung pinakadulo ng PC natin, ng lahat na nagawa na natin, hindi mo pa rin ma-assess. Yun lang ang problema. Bishops, gising tayo. Huwag natin pabayaan yung mga tao. Kung legit ang reason mo, then do it. Kung ipaliwanag mo sa kanila. Okay? Meron kasing ganoon sa akin eh. Meron tayong experiences na ang balak nila gawin sa FO ay monthly, kailangan sustentuhan natin sila. At hindi na sila raw mag-fill out ng forms na yan. Kukubra sila sa simbahan. Now, as bishop, be wise na hindi yan maabuso ang blessing na yan sa atin. Mm. Ang ginagawa ng ibang mga leaders, gini-generalize na lahat ng mga tao ganun mag-isip. Ganon. Lahat ng wards may ganun. Apektado yung hindi naman dapat madamay. Nakuha niyo yung point ko? Kaya nadadamay yung iba. May iba kasi talagang nakakita kong pumipila So, na hindi na kailangan ng mga form. Doon ngayon nagkakaproblema ang bishop. Bakit hindi niya maliquidate eh? Bakit hindi mo maliliquidate? Walang fast offering form, walang resibo. Ano gagawin mo dyan? Kasi ako, auditor din ako eh. Bakit ko nasasabi yan? Auditor ako eh. Alam ko kung ano yung mali. Alam ko yung discrepancy. yes. Oo. Alam ko ang discrepancy kapag may nakikita ko doon mayroong kabalastugan doon sa nangyayari Oo. sa liquidation. Pero pag alam mo naman, Kuya Jack, no, as a former bishop, no, alam mo, madidiscern mo na talaga, at malalaman mo na talagang totoo, legit yung problema.
May sistema, yun ang gusto kong sabihin. Ang gusto ng Diyos sa atin, you think outside the box. Oo, paganahin mo yung utak mo. Paganahin mo yan para itong anak ng Diyos ay makinabang at mabless. Sa palagay mo, hindi tatrabaho yan. Oo. Pag pinasaya mo isang tao, pag pinasaya mo yung member mo, sa palagay mo, hindi dodoble yung effort mo ngayon. Aba, syempre, oo. Isang sabi mo dyan, sister, baka pwede mo kami tulungan. Brother, baka pwede mo tulungan. Yes, Bishop. Subukan Diba? mong hindi pakainin yung tao mo. Di ba? So kung ikaw ang pinaka-pinuno doon sa isang lugar na yan, paganahin mo yung sarili mo na parang how can you extend the love of God sa kanila? Kasi ang mga situations kasi, kuya, mga concerns kasi, iba-iba eh. Iba-ibang lugar, iba-ibang panahon. Iba-iba, di mo Iba-iba. pala iba-ibang tao eh. So, yung church handbook, general siya, di ba? Yes. Ngayon, kung close ang mind natin dyan, Hanggang dyan ka lang. marami talagang Maapektuhan. maapektuhan. Sinabi dito, bawal eh. Ito yung nangyari ha. Oo. Ito yung nangyari ha. Pagkwento ko sa iyo, may narinig ako dyan. Oo. Nagbili sila ng pansit, binigyan sila ng budget ni Bishop. Oo. Nawala sa isip nila na itong pinagbilan nila ng pansit, Hindi wala nag-i-issue ng palang official resibo. receipt. Mm, Eh, 1.5 yun. 1,500 pesos. O di sorry sila ngayon. Sinabi nila na nung binili nila yung pansit, eh walang resibo. Eh, So, anong ginawa nyo? Abunuhan nila. Inabunuhan nila. Sabi ko, So, ambag-ambagan sila. ano, saan kayo ngayon? Sino yung mga nag-ambagan? Mga young men Mga lang. young men. Din. Saan kukuha ng pera yung young men? Tanong ko ngayon, Bishop, paano nyo gagawin nyo? Pahirapan mo yung young men. So ngayon, anong ginawa? Anong nangyari doon sa 1.5? Nagastos na nila doon sa pansit. Okay, nagastos. Oo. Okay na, pansit, nandun na. So wala resibo, Bishop, sorry, wala kaming resibo. Hindi pwede yan. hindi pwede yan. Kasi kailangan ko mag-liquidate. Pasensyahan tayo. Bishop, wala kaming pera. Hindi, gawa kayo paraan. Yung mga young men na inutusan niya, Nag-ambagan. ambagan sila, makabuo 1.5. Ngayon, ang tanong ko, yung ibinalik nila yung 1.5, Saan nagpunta yun? sinuli ba ng bishop sa simbahan niya? Which is, sa palagay mo, Napakahirap gawin nun. mahirap iga. Grabe. Mahirap ang pagsasauli kaysa doon sa paglalabas. Take it from me. Sinabihan kami ng area noon na kapag nag-request kayo, ang kapalit niyan, resibo. Correct me if I'm wrong. Hindi ako magano dyan ha. I-correct niyo ako kung totoo yan. Pag nag-request ka ng budget for an activity or nag-request ka ng budget for someone, palitan mo ng resibo. Hindi yung resibo na basta-basta ha, hindi bogus ha. Palitan mo ng resibo na maayos na depende doon sa binili mo or depende doon sa activity mo. Huwag mo kami bibigyan ng resibo na ikaw ay bumili ng pagkain, bibigyan mo ako resibo ng diaper. Huwag mo ko bigyan ng gano'n. Mahuhuli tayo yan. Huwag gano'n. Ang ibig kong sabihin is gumawa ka ng paraan para masalba mo yung mga tao mo. So maaaring, baka si Bishop, baka iniisip, baka meron siyang pamamaraang ginawa Wala nga. para May maibalik balik. yung Ay, good for you baka pag meron binalik siyang- mo. Pero ngayon, yung mga batang yun, nasa na ngayon? Yung mga batang pinahirapan mo na nag-come up ng pera na 1.5, ultimo nga 50 pesos, walang pamasahe yung mga batang yun. Isa kaya kumuha ng pera yun. Anong ginawa mo sa mga batang yun? Pero- Sige nga, kung sinuli mo, good for you. Pero si Bishop kumain ng isang pansit. Sarap ng Kumain kain din. eh. Kumain din. May Oo. tinapay pa. May kalamansi pa yon. Pero bayaran na yan ha, sasabi tayo lahat dyan. My goodness. Pag hindi nyo yan, wala kayong resibo, kung anong gagawin mo dyan, advice ko lang sa inyo, picturean nyo yung pansit. Picturean ninyo yung pansitan. Papirmahan ninyo lahat doon na Oo. yun ay valid. Papirma mo sa mga Oo. counselor mo na ito ay valid, telling, Legit, saying, oo. ito po ay nagsicertify na totoo itong purchase na to, na walang pandarayang nangyari. Pirmahan ninyo itong lahat. Picture mo kayong lahat eh. Pasa. Pasa mo. I-liquidate ngayon ng clerk. Pwedeng may paraan. May paraan. Kasi hindi ka naman nagsinungaling, hindi naman nanloko yung mga kabataan eh. Bakit ko nasasabi yun, Franz? Oo. Auditor ako dati. Oh, kaya. Ako ang nag-o-audit sa mga bishops every 6 months. So, ibig sabihin, possible din. Ultimo stake, ino-audit ko kung anong gastos nila. Lahat ba ng resibo talaga Huwag ninyo inisisa mo? huwag ninyo akong anuhan ha. Pag kayo sinabi nyo mali ako, nagkamali kayo ng pagtawag sa akin, auditor ako, 2 beses ako naging auditor ng stake. Pati FSY, in-audit ko yan. Alam nyo kung gaano kalaki ang FSY, kung gaano kalaki ang pondo dyan, in-audit ko yan, tinignan ko ang gastos dyan, wala naman discrepancies. Pero alam ko kung paano nangyayari yan kasi ako ay auditor. Alam ko kung ano yung mali, alam ko yung tama. Alam ko yung may discrepancy sa wala. Tinraining nyo ako eh.
na pwedeng gumawa ng paraan ng bishop para masolusyonan yung problema or concern na meron tayo. Pero teka muna, as a bishop, tingnan ko muna sa handbook ha. Ano sabi dyan? Sa pansit, wala pa kasing pansit eh. Wala, patay tayo dyan. Damay-damay na tayo rito. Galit-galit tayo nito. Yan ang problema. Gamitin nyo ng mga utak ninyo. Think outside the box. Tinrain ninyo kaming ganito, tapos ayaw ninyo yung sistema na papatakbuhin namin. Diba, ibig ko lang sabihin, binigyan ka ng pagkakataon mag-isip. Yan. Hindi yan kukontrolin ng Diyos. Yan ang bagay na Alam hindi mo- talaga niyo kukontrolin. Alam mo, kati-kati na siguro ng ulo ng ating Panginoon sa atin, ano, sa ang kukulit natin. Gusto niyang i-bless itong pamilyang ito. Samantalang ikaw, Bishop, hindi ko alam kung anong iniisip mo. Mga wala sa hulog nating mga leaders at mga members, it does not make the church wrong or imperfect. Imperfect. Ha? Totoo pa rin ang simbahan. Simba. Ang maganda kay Heavenly Father, kay Jesus Christ, hinahayaan niya tayo sa loob ng simbahan niya na kumilos at magdesisyon at mag-take ng responsibility Yes. para matuto. Ang problema, hindi kumikilos kasi natatakot. Magtatakot mag-take ng risk. O remember ulitin natin, sinabi ni President Gordon B. Hinckley, hindi mo ba naiisip yung risk tinik ng Diyos nung tawagin ka niya as leader? Oo. Nakakatakot ka, sa totoo lang. Mas natatakot ang Diyos sa'yo. Mas natatakot ang Oo. Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon kasi wala naman sa atin ang nagsabing, tama, ako dapat ang maging bishop kasi ako ang karapat dapat. Walang ganun Walang ganun Sino sa inyo dyan ang mayabang-yabang dyan ang nagsasabing ako dapat ang maging leader ninyo? Sige nga. Wala. Tinawag tayong lahat dito at sinabi nating pakiramdam ko hindi ako karapat dapat. Lahat tayo ganun. Ibig sabihin, sa ganong klaseng pamamaraan, alam natin na nag-risk ang Lord sa atin to function properly. Tama. Kasi isa lang din naman yung purpose at yung aim natin eh. For the betterment or for the For the greater good of for the everybody. greater good of everyone. Ikaw lang ang merong inspirasyon na pwedeng matanggap sa pangkalahatan. That's right. Ito yan, Perfect ba siya? Ganito Bago yan, Franz. tawagin? May maririnig ka concern ng tao na kapag may natawag, bishop, counselor, kung sino man yan, may maririnig ka dyan, natawag yun, hindi naman karapat dapat. Narinig mo na ba yan? Ba, yung taing beses Oo, dahil yung member galit dun sa member na yun. Oo. Bakit nandyan yan? Ito yun Tinawag Hindi yan. ibig sabihin hindi siya tinawag ng Diyos. Nangyayari lang yan pag hindi nag-magnify ng calling yung member na tinawag na yun. Exactly. Meron kasi tayong inspirasyon. Meron din tayong kursunada. Alam ko yan, nangyayari yan. Bakit? Ilan ng beses ako nakapag-rekomenda ng hindi ko naman talaga pinagdasalan. Oh. Marami sa mission, naging district leader at zone leader, na sinabi lang sa amin, sino ba ang Nirecommend lang. rekomenda mo dyan? Pinag-pray mo ba talaga? Hindi ba? Totoo din ang inspirasyon. Yun yung risk. Yan ang Oo. risk na yon. Na ang ipagdarasal lang natin is sana Sana tamang ginawa. Mag-magnify. Ganun din. Mag-magnify. Mayroong dalawang choices ang Lord. Pag ikaw ay gumawa ng trabaho mo to really recommend according to the inspiration of the Spirit, pag sinabi niyang, sino pong rekomenda mo? Bigyan niyo po ako ng panahon. Ibibigay ko po sa inyo. Magdadasal po ako. Take the time. That's right. Paano kung sinabi mo, brother, kailangan na namin ng bishop, kailangan na namin ng counselor mo Oo, dyan. bukas na eh. Bukas na, kailangan mo mag-isip. Ikaw naman wala ka ng time magdasal. Sige, si brother, ganito na lang. Ikaw ngayon na magdasal pagkatapos. As bishop, magdasal ka ng maigi. Bakit? Kailangan Okay. i-prove mo Kailangan na mag-magnify. magiging cold ng Diyos yun. Bakit? Kailangan mag-magnify yun. Mag-magnify yun. Pag ang tao hindi man karapat dapat, God qualifies men. God qualifies people. Narinig yan yung saying na yan. Tama. Di ba? When the Lord calls you, God qualifies. God qualifies. He qualifies people. Ibig sabihin, sa saying na yon na God qualifies, if you magnify your calling, you will be called of God because you qualified for that expectation. However, sa kabilang, on the contrary naman, kuya, no, kung sakaling hindi man mag-magnify yung tinawag na yon ng bishop, it does not make the bishop's office gano'n na hindi totoo. Hindi ibig sabihin gano'n. Pero Na kung mo tinawag siya tapos hindi nag-magnify, hindi na effective yung bishop. hindi. Pero may pananagutan ka pa rin. May pananagutan. Kaya yung sinasabi nga ni Gordon B. Hinckley, actually yung quote na yun from Gordon B. Hinckley is,
when calling people. Ibig sabihin kasi, minsan nagda-doubt kasi yung leader na magtawag kasi nga Oo. natatakot sila. Na baka di mag-magnify. Baka, baka hindi mag-magnify or hindi siya bagay or inadequate yung kaalaman niya or incapable siya. Wag. Ang sabi ni Gordon B. Hinckley, remember na yung risk ng Diyos sa'yo nung tawagin ka niya as bishop. Ba't hindi mo tatawagin yung taong yan? Oo, bakit di ka mag-risk, di ba? Ba't hindi ka mag-risk? Ano kinakatakutan mo? Yun. O, di ba? Yun yung lesson namin kahapon eh. Oo. Ano ba kayo, Monday ngayon, o di, ang lesson na yon is, we are His children. Ibig sabihin nun, yung lesson na ito is, huwag mong husgahan yung tao sa pang-anyo niya sa labas. Yung kanyang kaanyuan. Ang husgahan mo yung puso niya. Yung puso niya. Hindi mo pwedeng husgahan yung mga tao na yan, hindi qualified yan, hindi yan ganito, Incapable niya. hindi yan karapat-dapat na matulungan, hindi mo pwedeng sabihin Ay, yan hindi. unless na makita mo talaga yung puso ng tao. Yun ang kailangan mo makita eh. Hindi ko maintindihan, kuya, no? Totoo yung simbahan. Nangyayari pa itong mga gantong problema, no? Within the church. Gayon wala naman tayo sinusweldo. Kaya nga, Kundi naman, brothers and sisters, mga kaibigan, nakikinig po kayo, mga leaders po ng simbahan na nagsuserve po dito sa loob, no? Except doon sa talagang professionally hired mga church, sa no? office, Ay wala pong sahod dito. Wala tayong sahod Even the missionaries, the bishops, wala. stake presidents, the rest of us who serve, no, our fellow servants, wala pong sahod. Kaya yun lang ang promise ng Lord sa Sana atin. din, intindihin din yung pangangailangan din ng mga fellow servants natin, yung sitwasyon ng buhay nila, na hindi makarating ng activity, walang pamasahe, di ba? Alam mo, nagre-rely lang ang area kung ano ang kalagayan ng isang ward. Kapag nag-report ka ng mali, mali din ang magiging Sigurado, resulta. Pag sinabi sa'yo ng area na, ng stake sa'yo, Bishop, may problema ba ang ward mo? Ikaw naman may kakainin pa ka mamaya, masarap ang adobo ni Mrs. Papanoorin pa akong pelikula, yun ang gusto kong unahin. Wala naman kami problema. Everyone okay? Everyone okay? Sasabihin ng bishop. Kumusta ka? Yan ang problema. Yan ang problema natin. Ang area naman, Hindi kasi nalalaman ng area eh. ang area naman maraming pondo. Wala tayong mapaglagan na ng pondo. budget natin, okay? Oy, tulong tayo sa iba. Tulong tayo sa iba. Kaya natutulungan yung iba sa labas kasi ang report natin mali. Ngayon, yung mga ibang stakes, nagsasabi silang magkaroon sila ng open forum. Maganda yan. Kasi mapag-uusapan ninyo kung anong problema ng bawat wards ninyo. Gawa kayo ng solusyon. Hindi ko na kayo pakikialaman dyan, ha? Very good kayo kung sakali. Pero ang gawin natin, brothers and sisters, sa punto ng ating mensahe ngayon, please, tutukan yung tao. Mas importante ang tao. Yung kinakatakutan mo, na baka itong bagay na ito, kapag ito, inasikaso ko si brother, ang laki ng kailangan. Kailangan daw niya ng 400,000. Wala tayong pondo niyan. 4,000 lang dala ko rito. Imbis na makatulong yan, makabuild ng kingdom. O problemahin mo pa yan. Lalayo talaga. Hindi lang lalayo, baka maging problema mo pa yan. Problema talaga. O problemahin mo yan. Yung mga nagpipay ng tithing, yung mga buo ang loob na kailanganin mo to build the kingdom. Sila yung una magiging kalaban mo dyan dahil yan ang hindi tutulong sa'yo para patakbuhin yung word mo dyan. Ngayon, aasa ka ngayon ng move-in, samantalang ilang porsyento lang ang, sa lahat ng kabuuan ng lahat na nabinyagan sa lugar mo, ilang porsyento lang ang nagsisimba. Iba dyan, move-in pa. Paano mo ayusin yan? Huwag tayo maging kampante. Alagaan natin yung sarili natin, kinasasakupan. Sila muna bago tayo lumabas. Pag everybody happy, bana tayo sa labas. Kaya yung iba, ito mga leaders. Kaya yung iba natatakot mag-refer ng kaibigan sa palagay mo naman ay malaman yung ugali ng mga leaders. Ayun na. Kaya ako nahihiya ako minsan dahil alam ko mapapabayaan din sila. Ano gusto natin gawin dyan? Invite ka ng tao tapos wala ka palang may bibigay. Tapos gusto nyo, tahimik lang tayo. Huwag Oo. yung parang nakikipagdebate daw, ganun. Gusto nyo, tahimik lang tayo. Yan ang problema. Yan ang malaking kasalanan, yung tahimik lang tayo. So sobrang kampante ninyo, nakala mo everybody is, plato tayo gumagano ng simbahan, tapos yung word mo, kala mo umaangat, pero Hindi, plato. plato. Ibig sabihin, plato, wala nang growth. Okay na tayo. Hintayin na natin na bumalik yung ating Savior. Remember ka, bantay ka. Pagdating niya, na ikaw ay pa-relax lang dyan, Tae-tae ka lang Anla- dyan. Ako wala. wala. Unlicensed pleasure,
Ang masama pa doon, hindi mo pa inaasikaso yung fellow servants mo. Yun. Eh, malaking nakapataw sa ulo mo. Makakalbo ka talaga. Eh, bakit ko ginawa yun? Bakit ko nagawa kay brother yun? Di ba? Naku po, makakalbo ka. We sympathize with you, brothers. We are very, very sorry for your lost brother. No? Grabe, hindi ko maano yun, brother. At we share the same sentiments, ano? At sana hindi pa rin mawala yung ating testimony dahil nalaman At natin hindi itong daw totoo, eh. ha? At hindi daw, sabi niya eh. Naintindihan ko na rin kung bakit, pero sana hindi ito maulit sa iba. Oo. Ayaw niya eh. Ayaw niyang maulit sa iba eh. Ngayon, Sana. ang mensahe natin, sana kumurot yan. At yung mga merong sentimiento dyan, i-share niyo ito. Na matapos yan. Pakishare po. Pakita, makarating sa Itag kinaukulan. nyo kung sino gusto po nyo itag. At kung gusto kami ipatawag, Ay, subukan nila. pwede kami. Subukan nila. Yung wheelchair, saan ka makakabili ng wheelchair na 3,000? Ito lang ang mabibigay namin eh. Sa palagay mo, bubuong resibo na yon? Parang, mag-isip-isip nga kayo. O sige, tanggapin ko yung 3,000 na yan, pero hindi wheelchair ang bibigay yung resibo sa inyo. Oo. I-liquidate niyo yan. Parang hindi kang iisip. Bakit ko nasasabing kailangan nyo bumili ng wheelchair? Bakit? Kami ang lead CSM noon, hindi pa service missionary noon. Ikwento ko lang ha, kami ang lead CSM, Church Service Missionary for the Wheelchair Foundation 2019. Buong North Luzon hawak namin. Kami ni Mrs. Milyones nire-release nyo for the will. Binibigyan namin ng lahat ng recipients na hindi membro ng simbahan. And this time, member ang humihingi. Ito yun ha, ikwento ko lang kung bakit ko na-explain yan. Kasi ganito yan. 7 lang kami sa buong Pilipinas na pinakamatataas sa Wheelchair Foundation. Ang Wheelchair Foundation, talagang lintik ang budget dyan. Milyon ang pinag-uusapan. Hindi ako magsinungaling dyan. Ngayon, ang nangyayari dyan, ang ating mga wheelchair, ipinamimigay natin yan noon. Dahil inabuso ng tao, may mga politiko na ginamit yon. Tinatanggal ang pangalan. Tinatanggal ang pangalan, pinatatakan ng sarili nila. Hindi ko na alam kung sino sila. At yung iba, ibinebenta nila. Ibinebenta nila. May nakita kami niyan doon sa may banda sa may nakalatag yung wheelchair. Binebenta. Yan ang Magkano yung mga ganong wheelchair? Kasi yung heavy duty yun. 8,000 yung mga Sobra pa. Sobra pa? Sobra yun kasi heavy duty yun. Ngayon, brothers and sisters, bakit ko nasasabi Yan ang masakit sa mga members na nakikita nga nila sa iba na mga non-members na binabalasubas yung mga wheelchairs, no? Hindi pa yun. Ang sentimento ng mga members is bakit nabibigyan yung iba samantalang yun sila nga, hindi. dapat sila hindi. Oo, ito yung paliwanag doon ha. Kasi kailangan nyo rin maintindihan. Mga members na may merong sakit ng loob dyan, ipapaliwanag ko kung bakit. LDS Charities ang may hawak yan, okay? Yes. Foundation yan ng church. Yung LDS Charities, kinontrol na nila yung distribution ng wheelchair para protektahan natin sa abuso. Tayo ay nagbibigay sa mga recipients sa mga LGUs. Local government unit. Kung ang local government unit ay merong 20 recipients, 20 to 30, yun ang ating bibigyan ng wheelchair. Ayun. Pero, kapag membro ng simbahan ang humingi, Okay? nakikipag-meeting kami sa area, sinabi namin, ano po ang gagawin namin pag may member po na nanghihingi? Kasi may nanghihingi ng wheelchair. Paano namin sila i-cater? Bibigyan namin ba sila ng wheelchair? Ang sabi ng area, no. Walang wheelchair from the foundation. Saan manggagaling ang wheelchair? Sa bishop. Mga bishop, makinig kayo Sa ha. funds, oo. Bakit ko nasasabing yan ang instructions ng area? Kasi yan ang sinabi ng area sa amin. Area Area, lang sa protocol. exactly. Ang area nag-instruct sa amin na kapag humingi ang member, hingi sa bishop. Actually, hindi na sa stake. Kasi ang budget na yan is below 10,000. Hindi niya na kailangan magpaalam sa stake. Pero ang stake, kung magtanong sa area, papaano sila? Itong sabi sa akin ng area, pag nagtanong ang stake kung papaano magbigay ng wheelchair, pababalikin namin sila sa bishop. Ayun. So ako as leader, lead CSM ng buong North Luzon, instruct the bishop, bili kayo ng wheelchair ninyo. Ilagay ninyo sa FO. And that's Papers, 5 papers, i-fill out ninyo. Tapos picturean yung wheelchair. Kung gusto nyo picturean, i-liquidate ninyo. if it's below 10,000 pesos. Oo. Pero Pero if it's wala higher than 10, punta kang stake. stake. Punta ka ng stake. Eh, yung mga stake kayo ha, mga stake presidency,
aprobahan ninyo yan. Hindi nyo na kailangan aprobahan kasi below 10,000. Below 10,000 yan eh. Below 10,000. Pero yung iba, narinig ko pa, na ano pa, kino-question pa yung ano, below 10,000 lang nga eh. Bakit kasi nagbigay nga? May nagsabi nga na 2,000, 3,000 lang. Saan galing yun? Saan galing yun? 3,000 lang Na ang ang pwede pang kong... wheelchair nyo 2,000, 3,000, nakakahiya naman yan. Ang panaulit sabi ni Bishop, pasensya na kasi walang budget. Ang budget 3,000 na, lang, oo. 3,000 lang ang budget natin for that eh. Yun ang sinabi. Paano yun nasabi yun? Gusto mo magtawag tayo ngayon Grabe eh. ano? Parang saan galing yun? Wala itong nalalaman, wala itong natututunan pag ganun eh. Hindi kayo masamang tao, hindi lang kayo informed. Hindi kayo masamang tao, hindi kayo informed at wala Oo. kayong talagang knowledge about Exactly. that. Oo. Kapag ang member ng simbahan na kailangan ng wheelchair, punta ka sa bishop, i-assess nyo ng maigi. Bakit ganun ang sinabi niya? Hindi man lang, bago niya sabihin yung, 3,000 lang yung meron tayo dyan. Bakit hindi niya muna tanungin muna kung sa stake muna, tanungin niya muna, ano po bang Hindi rin alam na stake eh. Ayun ang problema. Hindi alam na stake. Kasi Okay. may tumawag sa akin dati, stake president eh. Inang ko po. Hindi niya alam na, elder, missionaries kami. Elder, pwede po ba kami maka-request ng wheelchair? Ano po ba kayo? Recipients ninyo? Mga members po. Ilan? Isa lang po. Hindi nyo kailangan pumunta sa Sa stake. stake. Dahil sa Kasi ang bishop ninyo, pwede na mag-issue. ward yun na lang. Below 10,000 yun eh. Oo. Huwag ka bibili ng 12,000 na wheelchair. Oo. Yung mga wheelchair na nakakita mo sa SM na may pwede naman. Sa palagay ko, iniisip ko, Kuya Jack, yung ganong insidente o scenario, sarili lang talaga ni Bishop yung nanggaling yung ano. Sa sarili Sarili mo lang lang talaga yun. yung isip na decision Walang lang yun. nag-instruct sa'yo nun. Malalaman ninyo yan pag naging bishop din kayo. Hindi yan, ito ang pinaka-danger dyan ha. Huwag ninyong i-mistreat yung mga tao ninyo kasi kapag umikot ang leadership at yung pinagkaitan mo ng tulong at pinagkaitan mo ng pagkakataon ay maging bishop din or stake president, bantay ka. Nyako. Gantihan ng labanan dyan. Ito yung bishop na hindi ako tinulungan dati. Kala mo di iikot ang leadership? Lahat ng mga tao may pagkakataon maging leader. Tama, mali. Tama. Tama. Ito yan Hindi ko nasisiwalat kung magkano yan. Oo. Pero kaya nga meron tayong level ng pang-ward lang para hindi mo na gambalain yung stake. Stake. Oo. Pag sumobra ka doon sa allotted budget, na yun. istorbo mo yung stake. Iyon. Kayo namang stake, umaksyon naman kayo. Kasi kapag sumobra naman doon sa allotted budget ng stake, kakatok tayo sa area ngayon. Area. Ang area, hindi ko na sasabihin umayos kasi maayos talaga yan. Hindi ko ano yung area. Area, you are good there. Ang gusto lang ng area malaman, ang report mo na totoo yung report mo. Wala akong problema sa area, hindi ako aabot dyan. Pero yung stake at saka yung ward, ayusin din yung report ninyo. Ayusin din yung pag-fill out ninyo. Bakit? Auditor ako dati, nakikita ko yung mga fill out ninyo. Pambira kayo. Yung mga resibo ninyo at saka yung mga applications ninyo. Tinitingnan namin kung kompleto yung FO ninyo. Yung FO application ninyo. Kung 5 ba yan. Kung 2 lang yan, kakaproblema tayo. Oo. Kala nyo, hindi namin tinitingnan yan ha. Ngayon, kaya ako alam yan. Hindi totoo yung sinasabi ng mga bishops niyo, wala kayong pondo. Meron na. Nagkataon lang na minsan ay, syempre, nag-activity, naubusan siya ng allotted sa kanya para sa buwan na yon. Hindi pa nag-replenish yung budget niya. Wala talagang ibibigay si bishop. Pero gawa tayo ng paraan. Anong paraan? Meron at meron. Sino makakaabuno rito muna at pagdating ng budget natin, reimburse natin. Sa palagay mo, yung inaalat sa'yo na budget every month, mga bishop sa makinig kayo sa stake presidents, yung allotted ninyo na budget, sa palagay ninyo hindi alam ng simbahan na magkakasabay-sabayan? Naranasan na natin yan noong pandemic. Ready ang simbahan. Ready ang simbahan Alam na. dyan. Oo. Ready yan na magsabay-sabay tayo. Hindi naman sasabihin na dumugin natin si bishop Oo. ngayon. We need to be self-reliant as much as possible. Yes. Kung hindi mo kailangan humingi, huwag kang humingi. Ipakita mo sa bishop, ipakita mo sa stake president, ipakita mo sa Diyos na you are good to go. Kayang-kaya mo pa. Pero hindi yan ipagkakait sa'yo kasi alam ng Diyos na darating ang panahon, baka mangailangan ka. I-assess mo na maigi. Yes. Mga elders quorum, Relief Society, ulitin ko, gawin yung trabaho ninyo, pag nakita ninyo siya ay eligible na matulungan, ibigay ninyo kung anong kailangan. Wala kayong pagkain. O sige, re-request tayo 1,000. Anong gagawin mo? Ano bang klaseng assessment yan? Gawin ko sa'yo yan, baka hindi ka makatulog. Nakita ninyo? Hindi maganda yan gawin nyo sa kapwa-tao ninyo. Huwag nyo gagawin yan.
itama ninyo ang data ninyo, itama ninyo yung inyong assessment para lahat tayo dito happy. Walang na-overlook, no? Tsaka walang nami-miss. Kasi doon nag-uumpisa, tulad niya, no? Yung mga ganyang problema, di ba? Merong hindi na napansin talaga. Hindi pa napansin, ilang taon na. 10 Di ba? years. 10 years na, hindi pa rin napansin. Grabe sama ng loob niyan, apa. Pero saludo kami sa brother, apa, nandito ka pa rin sa simbahan. Salamat sa Nag-iisip faith mo. na nga sa amin eh. Oo. Nabasa ko ba yun? Yung sinabi Gusto lang niya? niyang maintindihan. Meron na siyang gusto maintindihan eh. Yun, no? Sige po, salamat po. Gusto ko po talagang maliwanagan. Parang sumasagi na po sa utak namin na wag na mag-pay ng tithes. Pero kung may dahilan po kung bakit ganon, mas maiintindihan ko po ng maigi. Ayan. Saka Napaka makita ng member na ganyan, grabe, no? biruin mo yung tinatanggihan mo ng ayuda at ng tulong Ay faithful ay member. faithful pa pala at nagtatiting pa. Ano, gusto mo makita ng 1 milyon na tithing? Walang tinitingnan ng Diyos na ganyan. Basta ang ikapo mo, ikapo. Gaano man kaliit yan, yun ang gusto Basta ng eksakto. Panginoon. Basta eksakto, walang labis at kulang, eligible yan. Kahit Oo. hindi nga full tithe pero eligible pa rin. Huwag naman ganon. Guliin mo yung concern na yan. Nag-iisip na po sa akin na hindi na po ako magta-tithing. Kasi pinagkakaitan mo. Ang sakit sa loob nun na nagta-tithing tayo, ang gusto natin, alam natin ang Lord, kapag nangailangan tayo ng tulong, gawan natin ang paraan. Hindi sila nakikita ang effort mo eh. Hindi nakikita. Nakikita nila yung, meron akong 50 rito, baka makatulong sa'yo. Binigyan ka ng 300 nun. Tinang ko. Binigyan ko 300 noon, ano. Na later on, nalaman ko may mga posible palang pamamaraan, ano, ways. Lalo ngayon Parang, nagalit. Lalo ako ngayon nagalit. So, Lalo ako nagalit. Oo, nagtampo ako doon. Pero, andito pa rin ako sa simbahan. diba? Alam ko pa rin totoo ito eh. Pero sayang yung effort na pwede mong itulong sa kanila dahil sa sigla mo sa paglilingkod sa pagbibuild ng kingdom. Mawawalan ka ng gana. Pero gayon pa man, ano ako, doon ako sa Japan nag-serve. Nagtanawag akong ward mission leader. So ibig mo sabihin, yung sinarili mo at nakayanan mo with your self-reliance Pero hindi ko sarili lang yan ha. Meron akong tinanungan na isa pang tao na tumulong sa akin. Nag-iisa lang yun. member din yun. Oo, member. Napakabait din ano. So which is na hindi ko naman talaga dapat hinga ng tulong kasi mga kamag-anak ko wala. So tingnan mo na, Diba? binigyan ka niya ng pera, magkano? 500 pesos monthly. Eh, sobrang So, payat na payat makarating ako nun, na. Pero, napagkasya ko yun, at least meron. Kaysa doon, pero walang nanggaling sa church. Hindi O, tayo diba? proud doon ha. Hindi tayo proud na mayroong tumulong sa'yo. Ang gusto nating malaman is, ano ba ang kapasidad ng simbahan na What the church, tulungan ka, na what the church makabangon can ka. do, oo, para makabangon ka, para mahanap mo yung sarili mo. Kasi you've spent your several years na sa church serving, pero ngayon mag-decide ka na gusto mong hanapin naman yung sarili mo temporarily para umunlad naman ng konti. May bagong instructions ngayon kasi Meron. oo, from time to time, meron silang training for the sacredness of the fund. Totoo talagang sacred yan. Hindi mo pwedeng basta hindi mo pwedeng abusuhin yung fund na yan. Kasi sa Diyos ang may-ari niyan. Pera ng Diyos yan. Oo. So meron tayong training yan sa church. Oo. Okay? So, nahagi sa amin sa Elders Quorum, ang sabi nila, kapag nangailangan ng isang member, ang Bishop Storehouse ang umaayuda. Okay. Okay? Ang Bishop Storehouse daw ngayon ay tayo mismong pamilya at mga members. Ano nangyari? So napatingin ako sa likod. Sabi ko, lumang tugtugin sa akin yan Paano nangyayari yun na tayo ang sariling storehouse, na tayo rin yung nangangailangan? Oo, hindi. Ibig sabihin, kung yung member ay nangailangan, ang dapat umaayuda muna ay yung mga malalapit na mga members at mga kaibigan at mga pamilya. Okay. Yun ang unang dapat umaayuda sa kanila. Yun daw ang storehouse. Kasi yun ang Bishop Storehouse. Na ang alam natin, literal na storehouse ay yung cannery doon sa Amerika na kasing mas malaki pa sa Costco. Oh, talaga naman. Wala tayo dito noon. Pero ang Bishop Storehouse natin ay mismong pamilya natin. Naalala ko yung sinabi ng tatay ko sa Ano akin. sabi ng Danny? Bishop Rick ako noon eh. Oh. Sabi ko, counselor ako, ang gusto naming mangyari, mag-pitch in kami ng kanya-kanyang noodles, sardinas, Okay. lahat ng pipwedeng ipang-ayuda sa tao. Okay. So yun ang aming balak na ilagay namin sa isang lugar sa simbahan. Para pag may nangailangan, Yun ang Doon iayuda kukuha. namin. Oo. Alam ko ang tatay ko ay nagtatrabaho sa opisina ng simbahan at alam kong hindi pwedeng mag-imbak sa loob ng simbahan. Lalanggamin yun eh.
magkakaroon tayo ng mga problema sa loob. So, Dadagain. alam ko, dadagain yon. Ang sinabi niya sa amin, ang storehouse ng bishop ay tayong mga pamilya. Yun ang sabi niya. Sa isip-isip ko, hindi nga ako makahingi ng bigas sa iyo. Nung nagsabi ka, anong sabi niya? Sige ha. Oh, sige. Kasi yung lesson nyo, sinabi niya, okay, tayo ang pamilya mo, ang sarili mong Hindi storehouse. namin lesson yun. Meeting namin yung Meeting mga pala. leaders yun. Oh. Okay, so sinabi niya, ang pamilya mo, ang sarili mong storehouse. Yes. Ngayon, pag uwi nyo ng bahay, kasama si daddy. Daddy, pingin naman ako ng gunting bigas dyan. Oh, ang sabi niya. Tingnan natin kung saan natin kukunin. Meron siyang ginagawa, no, na ang simbahan may tinatawag na 72-hour kit. Mag-i-imbak ka para sa 3 araw para makasurvive ka. Mm. So, meron silang tinuro na ang bigas, ilagay mo sa PET bottle, lagyan mo ng oxygen. Mm. Tapos, lagyan niya ng date kung kailan ito inimbak at kailan to hanggang kailan to. Oo. pwedeng i-consume. So, may months yan. Mhm. Hindi ka makahingi ng isang gano'n. Kay daddy. Siyempre, mayat chichikin niya. Oo. Kumusta na kayo ang naipon ko? Pagbukas siya ng cabinet, butas-butas. Hindi na ka. Kinuha yung pep bottle. Para tingnan tatay mo, bilis mo, kunin mo na dali. Ay, si mother gano'n eh. Si mami kasi very passionate yan, very concerned. Giving, concern, Siya ang mapagbigay totoong- talaga. Si mami ko ang totoong bishop storehouse. Siya ang totoong storehouse. Kasi kahit na walang ibibigay yun, hahanap ng talagang paraan na maibibigay Diba? yun. Oo. Pero ang tatay ko, sarap ng tulog. Kumakala mo sikmura mo eh. Okay lang yan. Hahanapin natin kung saan natin kukunin yan. Paano tayo maging bishop storehouse sa ating sariling pamilya kung ang utak natin hindi naman talaga willing tumulong? Mm. So, tatay ko na yan ha. Kilala nila ang tatay ko. Leader ng church yan. Nikairan. Mikairan, kilala niyo ang daddy ko. Pero ganyan ang utak. Nagutom ako dyan. Kahit ganito ako kalaki, nagutom din ako. Para kung magdana ako sa bahay, uy, yung bawang sibuyas, dali. Namamalengke ako sa bahay niya. Tanda mo nun, tuwing pupunta tayo sa Assure. Kasama pala kita. Oo. May mga sibuyas na, itlog, Bilis. pangugas ng pinggan. Dali, dali. Sabi ni daddy, kakapalengke ko lang ba sila? Nagtataka siya kay mami. Kasi, panamamalengke sila, yung sesto box na 30 pieces na isang tray ng itlog, bakit kumukuha si mami ng 3? Hindi naman siya Hindi, kasi si mami kasi mahilig mag-bake. Oo. Oo. Kasi pagka choir practice, minsan sa bahay ginaganap, nagluluto, nagbe-bake talaga siya ng mga banana. Nakabili sila itlog kahapon, ngayon kailangan na naman ng itlog. Hindi nila alam ni Hindi na alam daddy. pinamimigay ni mami. Diba? So, kung ikaw mismo ay nagtuturo na ang pamilya mo mismo ay storehouse or mismong miyembro, siguraduhin ninyo that they will keep up to that expectation. Mhm. Kung That's right. capable ba lahat na magbigay, may mga post sila sa Facebook, di ba? Imbis na mag heart sign or okay sign doon sa mga charity works ng church, may mga tumatawa. May nag-laughing emoji. May mag-love emotion, na-offend ako. Yung mga nagla-laughing emojis, member pala. Yun pala, meron silang deep concern. May concern sila. At ito yung bagay na kailangan yung malaman na inuuna pa daw ng church yung mga non-members sa labas. Kesa sa kanila. Kaysa sa mga members talaga na naglilingkod dito. O hindi nagbago paradigm mo ngayon. Bago ngayon, parang pananaw ko. Nung nakita mo yung laughing emoji, na inis ka. Wala na, wala. Pero nung nalaman mo yung concern, Naawa ako sa kanya. oh, Sabi ko, pambihirang pinagdadaanan ng mga members na ito. yan ang kailangan masolusyonan, Ngayon, ma-resolve natin. Ngayon, kung ako nagdedesisyon doon, magbabago rin ang paradigm ko. Diba? Oo, paradigm shift ako ngayon. Hindi nyo alam ang paradigm shift? Stephen Covey. Stephen Covey, member din yon, mission president yon. 7 Habits of Highly Effective People. Yes. Paradigm shift. Kailangan nyo malaman ang kwento ng tao. Pag nalaman ninyo yun, magbago pananaw nyo sa kanila. Makapagdesisyon kayo ng tama. Kinukontrol ninyo lahat para sa mga kapakanan ng ibang tao. Hindi nyo naayudahan yung ibang mga tao. Isip tayo ng isip kung paano papapugiin natin itong Oo. pugi-pugi na nga natin eh. Parang to mingle with other faiths. Oo, yung mga interfaith. O mga interfaith, Oo, no? saka yung mga programs natin, yung mga BFF na yan, wala akong problema doon, napakagandang Wala problema programa doon. niyan. Pero nakita mo kung gaano ka-well off ang simbahan para punduhan yung mga yan. Biruin mo. Hindi ko sinasabing i-divert nila. Oo. Meron tayong sapat na budget para dyan. Hindi ko sinasabing, imbis na sila anuhin mo,
imbis na sila ang pakainin mo, imbis na sila ang tulungan mo, kami naman din, hindi. Yun yung ibig Hindi sabihin, ganon. enough ang pondo ng simbahan para sa kani-kanilang mga department or kani-kanilang mga proceeds. Oo. Kaya meron silang activity rito, wala akong problema dyan. May budget yan sila eh. May activity rito. Pag nag-activity yan, magtatanong ang leader, ano ba at magkano ba yung kailangan ninyo? Ito po ang request namin, ibibigay namin. Tama. Pero kung mali ang data mo, sinabi mo, meron kang ganitong budget na in-expect mo, sabihin natin 2 million para sa activity na yan. Ang ni-request mo, 500,000, ay matinding papaliwanag yan sa mga tao. Problema tayo. Problema yan. 2 million ang kailangan natin. Pagkano ba yung request mo? 500,000. Mali ang data mo. Ikaw naman ang mga nagpapasa ng mga, kayo naman mga members at leaders na nagpapasa ng report or data na yun lang ang pinagbabasihan ng tamang information ng area, ayusin ninyong information ninyo. Ayusin. Double check talagang. Interview Examine kayo. nyo. Mag-interview kayo. Bishops, please, no? Panawagan po namin na kung iniisip natin na hindi binabanggit sa handbook, please, gamitin natin yung gawa tayong paraan. Gawa paraan. Makakagawa ka. I tell you, makakagawa kang paraan. And we can pray for the Lord's guidance, eh. No? Natulungan tayo doon. Saka ito ha, yung mga auditor dyan ha, Ayan. wag din yung tratuhin yung mga bishop na mga kriminal ha. Huwag nyo namang ipamukha sa kanila. Ay, auditor din ako, wag din yung... Kung nagkaroon lang ng ano sa konting resibo, eh. Kaya natatakot ang bishop, kaya natatakot ang stake president gumastos. Bakit? Dahil yung mga auditor, kala mo kung makapag-judge, kala mo kanila yung pera, eh. kala mo kriminal yung tao eh. Alam mo naman alam mo binubulsa. Hindi, makikita mo as auditor, makikita mo kung may discrepancy o wala eh. Oo. Alam namin yan, makikita namin kung mayroong discrepancy, kitang-kita mo. Kung wala, huwag mo silang sabihan na mag-ingat kayo. Tipirin ninyo, Oo. Ano siya namang advice yan? Ako, ang advice ko nung ako'y auditor, bishop, kung anong kailangan ng ward mo, ikaw ang maggastos dyan, basta may resibo, tama ang paperworks, wala tayong problema. Kung kinulang, request ka, resibo, wala tayong problema. Pag nakakita ko ng something dyan na problema, magkakaproblema tayo. Yeah. Yun lang ang warning ko sa kanila. Pag nakita ko dyan na may discrepancy ka dyan sa mga resibo, tithing, magkakaproblema tayo. Pero gawin mo ang lahat ng makakayanan mo In order, wala kang problem. Remember, the house of the Lord is, the heaven is the house of order. Yes. It's a house In of order lahat yan. Pinerfect nila ang system na yan para hindi abusuhin. Ngayon, kayo bishop, you think wisely kung paano mo gagawin yan na hindi ka abusuhin ng mga members mo. Pero huwag mong ipagkait sa kanila yung kailangan nila. Problema kasi minsan, lalo sa mga probinsya, no? Kung nakakapakinig po kayo, no? Usually, minsan, kapag ang bishops na natawag ay galing sa, let's say, hikahos na buhay, no? Na talagang ginto ang pera talaga sa kanya. Oo. Kaya siguro, naaapektuhan din yung decision making niya kapag may lumapit na member na malaki ang hinihinging halaga. Kasi wala siyang iabono. Kasi wala siyang iaabono. At para sa kanya, pag siguro naglabas ng 15,000, malaking pera yun, natatakot na siya. Maaring ganun. Ganito yan ha, advice ko sa mga bishop. Oo. Patawag mo lahat, elders quorum, kung babae, kung lalaki man siya, patawag mo yung counselor mo, elders quorum, mag-usap-usap kayo lahat. Black and white. Pero huwag mo sasabihin wala kang pera. Huwag mo sasabihin na wala kang may tutulong. Oo. Kasi ikaw ang naka-front dyan, gawa natin ang paraan. Para makatulong ang church. Hindi yun para makatulong ka. Kasi hindi naman sa'yo manggagaling eh. Yes. Sariling bulsa eh. Oo. Tayong mga members, may responsibility tayo maging independent. Meron tayong self-reliance. Pero dumarating talaga ang pagkakataon, wala ka nang makuhanan. Wala talaga. Wala ka nang matakbuhan. Given yan. Minsan emergencies katulad nung kay brother, no? Iintay pa nating maghagaw buhay yung tao sa ospital. Anong gagawin mo? Sorry ka na lang pag namatay yung bata. Padaanin mo talaga sa butas ng karayon na minsan wala pa nga butas. Goodness naman. Galaw-galaw naman tayo. Kasi sa ibang bansa, iba ang patakaran. Ngayon, yung mga nakaupo dyan sa taas, ay patawag din niya ako para dyan. May palang hangang-hanga sa atin ang mga tao sa ibang bansa. Oo, kasi Ang mga nga yung Pilipino, nandun ang asawa ko ngayon. Sinasabi, tinutulungan daw sila doon ng ward. Di wala raw, minsan sinirigaluhan pa raw sila ng ganito. Tayo pala ang pinakamababa na gastos in terms of like sa fast offering. Tayo ang pinakamababa Na sa Pilipinas. Oo, dahil bakit? Proud naman tayo. Ngayon nalaman ko hindi na ako proud. Kasi ginigpitan natin eh.
Iyon. Pinapakita natin nagtitipid tayo. Ganito yan. Inis na inis ako sa pagtitipid na yan. Yes. Naging logistics, naging logistics chairman ako ng FSY. FSY. May kami ni Mrs. naging logistics chairman kami. Tinuruan kami dyan. Ang pagtitipid natin, hindi natin kailangan gawin. Kasi, for example, meron kang tubig. Mhm. Kapag bumili ka ng ice tubig, pag may nagkasakit dyan, magkakaproblema ka. Pero ang sasabihin ng iba, Bili ka Wilkins. oh, Sabi ng area sa akin, bumili ka ng Wilkins. kasi sa sobrang pagtitipid, isipin nila, dito na sa balon, sa poso na lang, makatipid tayo. Makatipid tayo. Tulong tayo sa simbahan. Hindi. Nagka-amoeba lahat pagkatapos. Ayun. So ano lahat ng tutulungan ng simbahan? Yung mga amoeba. Dilibo din sila tutulungan ng simbahan. Hindi lang, sasabihin pa ng bishop, wala tayong budget para dyan. Ay, Bahala kayo sa patay. buhay ninyo. Lalo nang namatan. Yan tayo nagkakaproblema ngayon. Tinuro nyo sa akin yan. Ngayon, isa pa. Tinuro sa akin ng area yan. Pag tinawag kayo sa calling ninyo, huwag yung sasinghutin. Oo. Panay singhot ninyo eh. Akala nyo kayo nakakataas eh. Do not inhale it. Huwag niyo Ayun inhale. yung sinabi sa Jesus the Christ. Autocratic. Autocratic, no? Ibig sabihin parang feeling mo na ikaw yung nasa position, powerful ka. No. Parang ikaw yung masusunod. Sige. Ako lang ang masusunod. Pag ikaw ay autocratic sa iyong fellow servants, may kalalagyan ka talaga. Nasa mga hipokrito ka. Pagsisisi mo, makakalbo ka dyan. Delikado. Yung ngipin mo, mauubos yan sa sobrang pagsisisi mo. Totoo mangyayari yan. Kaya bantayan mo yung sarili mo dahil hindi ka nakakataas sa lahat. Paglingkuran mo sila. Paglingkuran mo sila tulad ng gusto ng Panginoon sa atin na pinaglilingkuran niya tayong lahat. And just as how you want to be served as well, no? Yung sarili mo, kung paano mo gustong paglingkuran ka din, ganun din ang Yun din gawin mo. Oo, ganun din. So, again do not and beware of being autocratic and unjust Sa mga kapwa nating tagapaglingkod lang. sa din. mga kapwa natin. Yan lang ang paraan ng Diyos para i-bless niya yung mga naglilingkod sa Kanya. Walang sweldo eh. Pero pag nangailangan Diba? niya ng pagkain, pakainin mo, pambira naman. Bigyan mo na something. Nagugutom yung mga tagapaglingkod eh. Mga nagbubuwis ng buhay, tapos di mo alalaya. May kilala akong bishop na paboritong-paborito ko na talagang napaka-giving and generous. No? Meron. Na even sarili talagang bulsa. No, hindi niya he doesn't bother not to ask Mayaman. for a budget. O meron Budget, roon, no. Although sinasabi natin na pwede nating sabihin mali din 'yun eh. Oo. 'Di ba? Kasi hindi naman inaasahan ng Kasi tao ng simbahan na manggaling sa iyo eh. Kasi ipapalit sa kanya, magkakaproblema. Yes. Oo. Kasi ipapalit sa kanya, sabihin ng mga members, bakit si Bishop dati masyadong galante? Ikaw wala. Napakagalante, ganun. Inilalagay mo yung posisyon ng Bishop na yun Yes, sa alanganin. Sa alanganin. So, huwag mong gagawin. Ang gagawin mo, Pag may pumalit, tingnan mo ng maigi as bishop, as stake president, tingnan mo ng maigi. Ikaw nakakahawak ng budget eh. Oo. Ikaw ang mag-practice ng tamang proseso na hindi mo lilimitahan ang sarili mo. May pagkakataon eh. Ang Diyos, alam niya kung anong kailangan natin. Kahit bago pa natin sabihin. Exactly. Pero kailangan mong magdasal sa Kanya para ipaalam kung anong kailangan mo. Ganon din ang area Ibig sabihin, natin. may kailangan ka rin gawin pala. Exactly. Oo. Ganon din ang sinasabi sa atin ng church. Pag meron kang kailangan, kailangan mong sabihin. Oo. Kayo naman mga bishop, pag kayo ay nablangko, kailangan sabihin mo sa stake. Kayo namang stake, pag nablangko kayo, itanong mo sa area. GSC. Wala nang problema yan eh. O, tawag ka sa GSC. Kailangan natin sabihin ang concern natin. Meron pa mga wards, no? Isang ward na kilala ko dito na naging bishop kaibigan natin, naka-request pa nga siya ng induction cooker, refrigerator, O, bakit na nagawa yun? para sa ward niya yun, ha? Oo. Oh. For the good yan? Para sa word. Para sa ward yun. O bakit? Hindi naman problema ng lutuan, Kutsara. ng kutsara, tinidor, pinggan, refrigerator, kapag may mga activities, Wala nang problema. walang problema. Yung iba, walang kutsara din ito. Oo. Saan ka nakita, kumakain sa baso, umiinom tubig sa plato. Para may kilala ko. Oo. Hindi. Okay, so kidding aside, Diba? Pero actually, for that reason, actually, nirelease pa nga yata yung bishop na yun. Eh. Na-release pa yun. Oo. Dahil hindi nagustuhan. Dahil hindi nagustuhan Hindi yung nagustuhan style. ng steak. O di, tinrabaho siya ngayon. Bumaba pa siya. Gusto lang natin i-highlight Huwag naman doon. ganyan. Gusto natin i-highlight doon na may mga bagay na posible na iniisip ng iba na hindi. Pero posible pala.
Imposible. Yun. Kasi ang gusto ng Diyos to think outside the box. Si Joseph Smith nga, ayaw niyang ipahiram yung 160 Oo. pages eh. Sa pangatlong sabi niya, oo na eh. Umuuno yung Diyos eh. Mm. Oh. Bakit? Kasi gusto niya matuto. Gusto niya matuto. O tayo ngayon, Mag-take ng pag may responsibility. kailangan tayo, ang concern natin, kailangan makita mo yung concern, solusyonan mo. Solusyonan mo. Isip ka paraan. Huwag yung, ito lang kasi ang ano ko eh. Ay, Oh. may 20 ako May dito. 20 ako dito eh. Oh. Wala na, wala nang hingi ha. Pasensya na ha. Wala na, wala tayong budget dyan. Di Wala ba? tayong budget ngayon. So anong tawag doon? Anong klaseng bishop ka? Anong klaseng servant yun? Anong klaseng servant ka? Hindi mo alam, yung tinatanggihan mo, fellow servant din. Yari ka dyan. Ayun oh. James E. Talmage. James E. Talmage, oh, doon ka mismo sa lugar na yon ng mga hipokrito. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Mm. So, brothers and sisters, naway may naintindihan po tayo at mga leaders, fellow servants. Fellow we servants. we need to build the kingdom. We need help of everybody. And we are in a rush now, no? Imagine Kuya Jack, until now from the opening of mission, no? Sa Philippines, no, 1961, 1961. 61. 2024, 800,000 pa lang tayo. Ano nangyari? Oh. Sa 800,000 rin, hindi pa active lahat. Oh, Nung naging bishop ako, 1,000 yung 1,000 plus yung kanila binyagan. Wala pa kami 80. bakit? Mga move-in pa yung iba. Bakit Ano nangyari nangyari? yan? May mga sentimento yon. Isa itong napag-usapan natin ngayon sa mga dahilan. Ha? Pinaka-punto Isa lang yan. ha, isa lang ha. Tingnan natin. Oh, Babahain tong comment box natin rito. babahain ito. Sige. Sigurado yan. Magbibilang tayo ngayon. Ay, ganun din po na experience namin. Ngayon, mga bishops, maghanda kayo. Sagot ninyo lahat. Kayong mga leaders, maghanda tayo ng isasagot natin sa mga concern na yan. Kung ayaw nilang magbago, bahala na sila. Kasi may Nasa kalalagyan kanila sila. yun, oo. Bahala na sila doon. May kalalagyan sila kung sakali man hindi nila baguhin yung kanilang pamamalakad. Again, Joseph Smith sabi niya, Teach them the right principles so they can govern themselves. yes. And I quote. Maraming salamat po at naway tayo natuto at sa susunod ulit. Marami pong salamat. At kung may mga tanong din po kayo, comment lang din po ninyo or message nyo po kami directly. Gawa natin ng video yan. To the Batcave ulit. Yes. Maraming salamat po at mahal na mahal po namin kayo. Thank you.